KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 811 hanggang 820. Ika-82 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 811. Kamanghamanghang leg skill. Ang dalawang lantang matandang lalaki na nakatayo sa likod ni Yelo Tianhao ay galit na galit nang marinig ni Huang Xiaolong na tinatawag silang mga aso, kumikinang sa kanilang mga mata ang hanggaring pagpatay. Nang akmang sasalakayin ng dalawang matandang lalaki, tumingin si Huang Xiaolong sa kanilang tatlo, nanunuya, ano? Napakaliit. Isang liwanag ang kumislap sa paligid ng kamay ni Huang Xiaolong at isa pang 70 top divine grade spirit stone ang lumitaw sa harap ni Yelo Tianhao. Sa isang daang pinakamataas na divine grade na mga espiritong bato na inilagay sa kanilang harapan, na puno ng masaganang espiritual na enerhiya ang bulwagan ng yin hanggang sa labi. Ang lahat ng iba pang mga customer ay halos maputol ang kanilang mga leeg, lumingon ng napakabilis upang tingnan ang pinakamataas na divine grade spirit stone sa pagkamangha. Unti-unting nag-init ang mga tingin ng mga customer sa paligid. Itinuro ni Huang Xiaolong ang tumpok ng pinakamataas na divine grade na mga spirit stone, sinabi kay Yelo Tianhao, tingnan mong mabuti, ito ay 100 pinakamataas na divine grade na mga espiritong bato. Hanggat ikaw at ang iyong dalawang aso ay gamulong, ang mga espiritong bato na ito ay sa iyo. Ngunit tandaan, gamulong. Roll. Ang mga mata ni Yelo Tianhao ay naging pula sa isang iglap. Nakatitig ng mariin kay Huang Xiaolong, ang kanyang mga kamay ay galit na naikuyom sa mga kamao habang ang kanyang layuning pumatay ay tumataas. Sa oras na ito, nagsimulang magkagulo ang mga nakapaligid na customer. Ang kanyang ina, kung para sa akin ang mga pinakamataas na divine grade na mga espiritong bato, huwag mo nang banggitin ang paglabas sa bahay panuluyan na ito, lalabas pa ako sa White Tiger City. Bullshit, handa akong lumabas sa Firmament Divinity Mainland. Ang mga taong ito ay nakatingin kay Yelo Tianhao ng may inggit. Itinuro ng ilan si Yelo Tianhao, at sumimangot, Pump, kung ako sayo, kukunin ko ang pinakamataas na divine grade na mga spirit stone at gamulong palabas dito sa isang tibok ng puso. Hindi ka pa rin kontento. Ayan gamulong ka na. Kamukha mong oso, nangangarap ka pa rin agawin ang babae ng kapatid na iyon. Ang ilan ay nagsimulang kutsain siya. Marami sa kanila ang nakarinig ng sabihin ni Yelo Tianhao na nagmula siya sa Saint Lord Galaxy. Isang tagalabas ang nangahas na kumilos ng may pagmamalaki sa mga teritoryo ng 4 na kalawakan. Tumabog ang galit na si Yelo Tianhao nang marinig niya ang pangungutya na ibinato sa kanya. Umikot siya sa paligid na umuungal, patayin ang lahat ng basura. Kautos niya, naglabas ng aura ang dalawang lantang matanda. Nayanig ng mapang-akit na banal ang lupa. Nagdilim ang langit sa itaas ng inat umuungol ang malakas na hangin. Ang lahat ng mga cultivator sa loob ng White Tiger City ay tumingin sa direksyon ng Heavenly Feast Inn nang may takot. Sa loob ng inn, agad na tumahimik ang mga tumutuya kay Yelo Tianhao, baka sa mukha nila ang takot, mga High God Realm Masters. Hindi pinansin ni Yelo Tianhao ang mga taong ito, lumingon kay Huang Xiaolong na may malungkot na ekspresyon, Pump, natatakot ka sa iyong talino, hindi ba? Lumuhad ka at kainin ang lahat ng buto sa sahig ng ina ito, pagkatapos ay gamulong sa lugar na ito. Ang iyong Lord na ito ay ililigtas ang iyong buhay minsan. Tandaan, gamulong. Bagamat madaling kumuha si Huang Xiaolong ng 100 pinakamataas na divine grade na mga spirit stone, na nagpapahiwatig na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi simple, hindi nag-alala si Yelo Tianhao tungkol dito. Sa 10,000 mga kalawakan, ang kanyang pamilya Yelo ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Habang walang habas na tumatawa si Yelo Tianhao, ang dalawang lantang matanda ay kumilos, ang kanilang mga kamay ay humahampas sa ibang mga tao sa loob ng inn. Ang puwersa mula sa kanilang mga palad ay nagpasabog sa hangin at pumutok ang espasyo dahil sa pressure, na naging dahilan upang mamatla sa kawalan ng pag-asa ang mga tao sa loob ng inn.
Bagamat ang kasalukuyang mga patron ay karamihan ay mga God Realm cultivator, na ang ilan ay nasa peak late 10th Order God Realm, hindi pa rin sila makatiis ng kahit katiting na pagtutol sa dalawang mid First Order High God Realm Masters. Tulad ng pag-iisip ng lahat na tiyak na patay na sila, isang malamig na ungol ang tumunog. Bagamat hindi ito malakas, ito ay parang banal na kidlat mula sa ikasyam na langit sa pandinig ng dalawang mid First Order High God Realm Masters. Mga umuugong na tunog ang gumugulo sa kanilang isipan. Sa sumunod na segundo, puminto ang napakalakas na puwersa ng kanilang mga palad sa himpapawid, na para bang ang buong mundo ay tumigil sa paggalaw. Ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng mga tao sa paligid ay naging tulala, nakatulala habang ang dalawang palad na malapit ng mahulog sa kanila ay nagyelo sa himpapawid. Si Yelo Tianhao na tumatawa ng walang habas ay natigilan din, hindi naiintindihan ang nangyayari. Ang eksena sa harap niya ay nalampasan ang kanyang kakayahang manghusga. Habang ang lahat ay tulala pa rin, si Huang Xiaolong ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan, nagsalita ng isang salita na ikinalito ng lahat na naroroon, pumutok. Ang dalawang nakapirming bakas ng palad ay sumabog sa hangin na parang dalawang bula, na may malambot na pop naglalaho ng walang bakas. Napatulala ang lahat ng naroon. Ang dalawang lantang matandang lalaki ay bumaling kay Huang Xiaolong nang may pagtataka. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang kapangyarihan na ginamit nila ngayon, ngunit alam nila ito ng husto. Kahit na ang isang peak late First Order High God Realm Master ay hindi magawa ang ginawa lamang ni Huang Xiaolong, na madaling masira ang puwersang nakapaloob sa kanilang mga hampas ng palad. Ang binatang ito ay talagang nakakatakot na master. Mas malakas kaysa sa kanila, dalawang mid First Order High God Realm Masters. Nagkamali silang lahat sa binatang ito. Dahan-dahang lumingon si Huang Xiaolong, ngunit biglang tumama ang kanyang palad sa dalawang lantang dibdib ng matandang lalaki. Namutla ang dalawang matandang lalaki, itinaas ang kanilang mga braso para kontrahin sa gulat habang sabay na umatras. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang lakas ng palad ni Huang Xiaolong ay tila napabayan ang espasyo, diretsyong damapo sa dalawang matandang lalaki. Napaungol sa sakit ang matanda. Sumabog ang kanilang mga dibdib mula sa pag-atake ni Huang Xiaolong, na nagsiwalat ng malaking butas ng dugo. Paatras na bumagsak, ang kanilang mga katawan ay dumausda sa sahig, na nagpatamba sa hindi mabilang na mga mesa at upuan. Ang malalakas na kalabog ay nanggaling sa in. Nakatingin ang lahat na may pagtataka, na hindi pa nakakabawi sa kanilang pagkagulat. Tinasaktan ng dalawang High God Realm Master sa isang strike. Pagkatapos ay tumingin si Huang Xiaolong kay Yelo Tianhao, hindi na nakikialam sa dalawang matandang lalaki. Si Yelo Tianhao ay nakatitig sa sahig, sa dalawang enforcer na kasama niya, na walang kwentang bulungan, ay imposible, imposible. Imposible. Tumawa ng malakas si Huang Xiaolong. Ang boses ni Huang Xiaolong ay nagpagising kay Yelo Tianhao, ngunit mabilis siyang nabalot ng takot. Ikaw, anong balak mong gawin? Ako ang young lord ng Yellow Family, kung manggahas kang saktan ng isang buhok sa katawan ko, ang Yellow Family ko ay... Bago pa siya makatapos, damay kitang palad ni Huang Xiaolong sa hangin. Tinalipad ng puwersa si Yelo Tianhao, na bumagsak sa tabi ng dalawang lantang matanda. Nakasira ng buhok sa katawan mo. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang binti, sumipas sa pagitan ng mga binti ni Yelo Tianhao. May narinig na katulad ng tunog ng pag-crack ng mga itlog. Noong mga araw ni Huang Xiaolong sa Golden Dragon Peak, si Jiang Yu ng All Dragons League at ang iba pa ay nakaranas ng kanyang egg cracking technique. Matagal na mula noong ginamit niya ang kasanayang ito, ngunit ang pagpapakita nito ay napakadali at pamilyar kay Huang Xiaolong. Napahawak si Yelo Tianhao sa kanyang pandiya, nanginginig at sumisigaw sa sahig sa matinding paghihirap. Ang kanyang mga sigaw ay nagdulot ng goosebumps sa paligid ng mga tao. Hindi napigilan ni Shi Xiaofei na mamula habang pinagmamasdan si Huang Xiaolong na pumutok sa ibabang bahagi ni Yelo Tianhao, na palihim na pinagalitan si Huang Xiaolong bilang scoundrel. Young Lord. Ang dalawang lantang matandang lalaki ay sumigaw nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Yelo Tianhao.
Namuti ang kanilang mga mukha, hindi pinapansin ang mga sugat sa kanilang sariling katawan para gamutin ang kanilang young master. Dalhin ang iyong young lord at agad na lumabas sa White Tiger City. Ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay tumunog sa hinaharap, huwag mong hayaang makita ko siya, kung hindi, sa tuwing makikita ko siya, sa isabog ko ito. Kung ano yun, naintindihan niyo nang hindi na kailangang itanong. Ang dalawang matanda ay natakot at galit, ngunit hindi sila nang ahas na sumagot. Pagkatapos ng lahat, si Huang Xiaolong ay mas malakas kaysa sa kanila. Tielo Tianhao ay nahimete sa galit. Ang dalawang lantang matanda ay mabilis na inilabas siya sa bahay tuluyan, nawala sa paningin ng ilang sandali. Pagtingin sa nasirang inn, napasimangot si Huang Xiaolong. Nawalan siya ng mood uminom dito. Kaya naman, tinawag niya ang may-ari ng inn, nagpareserba ng isang patio, at pinadala sila ng mga bagong pagkain at alak sa looban. Pinigyan ni Huang Xiaolong ang may-ari ng inn ng top divine grade spirit stone bilang kabayaran sa pagkawala ng inn. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 812. Gusto kitang kainin. Ang may-ari ng inn ay hindi nang ahas na tanggapin ang pinakamataas na divine grade spirit stone ni Huang Xiaolong kahit na ano paman. Huwag magbiro, pagkatapos masaksihan ang kanyang nakakatakot na lakas, nasugatan ng dalawang mid-first order High God Realm Master sa isang galaw, ang may-ari ng inn ay natakot na tanggapin ang bayad ni Huang Xiaolong. Sa pagmamasid sa may-ari ng inn na tumatangging tanggapin ang Spirit Stone anuman ang kanyang sinabi, pinigilan ni Huang Xiaolong na subukang kumbansihin pa siya. Personal na inayos ng may-ari ng inang patio para kay Huang Xiaolong at si Xiaofei, personal na pinangunahan sila doon, at personal na nagpadala ng kanilang alak at pagkain. Siya ay higit na magalang kaysa sa sino mang alipin o alipin. Matapos matiyak na walang ibang tagubilin si Huang Xiaolong, magalang na umatras ang may-ari ng inn. Nang mawala siya sa paningin, mahinang ngumiti si Huang Xiaolong kay Shi Xiaofei, sa wakas ay makakakain na tayo ng mapayapa. Inilibot ni Shi Xiaofei ang kanyang mga mata kay Huang Xiaolong, hindi mo ba kasalanan iyon? Walang magawang ngumiti si Huang Xiaolong, my lady, hindi sa akin ang sisihin. Nang marinig na tinawag siya ni Huang Xiaolong na milady, bumilis ang puso ni Shi Xiaofei sa kaligayahan. Umupo silang dalawa sa mesang bato sa looban. Ang mga butil ng singaw ay nabaluktot mula sa mga plato na nagpapasigla sa kanilang gana. Mabango ito. Sa pagtingin sa masasarap at mabangong pagkain sa mesa, ginamit ni Shi Xiaofei ang mga chopstick at kinuha ang isang piraso ng hindi kilalang karne, inilagay ito sa kanyang napakasarap na bibig. Sa unang pagmuya, napuno ng lasa ng karne ang kanyang panlasa. Bahagyang natarante si Huang Xiaolong habang pinapanood ang matamis na ekspresyon ng pagkain ni Shi Xiaofei, nakalimutang kumain. Si Shi Xiaofei ay lalo pang naging kaibig-ibig kapag siya ay kumakain, ang kanyang maliit na cherry na labi ay gumagalaw habang siya ay ngumumuya ng kanyang pagkain, naglalabas ng mahinang pagsuso. Bigla niyang napansin si Huang Xiaolong na nakatingin sa kanya na nakatulala at nataranta, sa pag-aakalang ang kanyang hitsura sa pagkain ay hindi maganda dahil siya ay naiinip. Namula ang mukha niya, nahihiya, nagtatampo habang pinapagalitan, anong masarap tingnan kapag kumakain ako? Humisi si Huang Xiaolong, ikaw. Bahagya siyang huminto bago idinagdag, bigla kong naramdaman na ang mga pagkain ito ay hindi na gaanong ketekam-takam, gusto kitang kainin. Lalong namula si Shi Xiaofei, pinagsabihan siya, old lecher. Pero may kumislap na saya sa mga mata niya. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, ang inihaw na karne ng ina ito ay mas masarap kaysa sa dati mong ginagawa. Si Huang Xiaolong ay pumili ng isang piraso ng karne gamit ang kanyang chopstick, na interesado, talaga. At inilipat ang karne sa kanyang bibig. Napuno agad ng lasa ang kanyang bibig. Matagal na simula noong huli akong kumain ng karneng inihaw mo. Dagdag ni Shi Xiaofei. Humiti si Huang Xiaolong, bukas. Bibili ako ng mga pampalasa at magkakaroon tayo ng inihaw na karne bukas ng gabi. Si Shi Xiaofei ay masigasig na tumango, ang kanyang mukha ay nagniningning ng kagalakan.
Ngunit, malamang na hindi hahayaang iwan ni Yelo Tianhao ang mga bagay-bagay, dapat kang mag-ingat. Inaalala ang pangyayari kanina, hindi maiwasan ni She Xiaofei na mag-alala. Si Huang Xiaolong ay walang pakialam, huwag kang mag-alala, kung ang Yelo Tianhao na iyon ay maglakas loob na bumalik, sisiguraduhin kung ang kanyang ibabang bahagi ay permanenteng mawawasak. Namula si She Xiaofei sa kanyang mga sinabi, muling pinagsabihan si Huang Xiaolong, mas mabuting huwag mo nang gamitin ang hakbang na iyon sa hinaharap, napakalaswa. Nagkunwaring pagkalito si Huang Xiaolong, aling galaw. Dama po ang maliit na kamao ni She Xiaofei sa gilid ng braso ni Huang Xiaolong, Noti, palaging binubuli ako. Pagkatapos ay magbe-behave ako at hahayaan mo akong ay bully ako ngayong gabi. Sabi ni Huang Xiaolong habang hinihila niya si She Xiaofei sa kanyang yakap. Habang sina Huang Xiaolong at She Xiaofei ay nagbabadya sa kanilang pag-iibigan, sa labas, isang nakakagulat na balita ang kumalat sa White Tiger City. Ano? Isang itim na buhok na binata ang nasugatan ng dalawang mid-First Order High God Realm Master sa isang strike. Any idea kung sino ang itim na buhok na binata? Hindi, pero narinig ko ang iba na nagsabi na ang dalawang High God Realm Master na iyon ay kabilang sa Yellow Family ng Saint Lord Galaxy. Yellow Family. Ang parehong Yellow Family na kilala bilang Immortal Royal Family. Bago natapos ang gabi, ang iba't ibang puwersa ay namangha. Sa loob ng isang restaurant sa ibang bahagi ng White Tiger City, narinig din ni Liu Yun at Chi Wen ang balita. I wonder kung sino ang lalaking itim ang buhok na iyon. Panganay na senior apprentice kuya, sa tingin mo baka junior apprentice kapatid iyon. Nang marinig ni Chi Wen ang balita, tinanong niya si Liu Yun na may interesadong ekspresyon. Natigilan si Liu Yun sa kanyang tanong, sumagot habang umihiling, marahil hindi, sinabi ng mga usapan na ang dalawang master ng Yellow Family ay parehong mid-First Order High God Realm. Ang isa sa kanila ay Kaga na sa patriarch ng pamilya Zhou. Kahit na ang lakas ng junior apprentice brother ay kahanga-hanga, hindi masyadong malamang na masaktan silang dalawa ng sabay-sabay. Malinaw na naalala ni Liu Yun na ginamit ni Huang Xiaolong ang kanyang buong lakas sa nag-iisang hampas ng palad na iyon, at halos hindi ito sapat upang mapalipad si Zhu Chu. Tumango si Chi Wen, sumasang-ayon. Pagkatapos ay idinagdag niya, totoo yan, kahit na ang junior apprentice brother ay kamangha-mangha, hindi siya nagtataglay ng ganoong lakas sa puntong ito. Pumagsak ang boses ni Chi Wen dito, ang kanyang maselang mukha ay nanigas. Naramdaman ni Liu Yun na kakaiba ang kanyang pag-uugali, kaya't lumingon siya upang tumingin. Ilang tao ang nakatayo sa pasukan. Ang grupong ito ay walang iba kundi ang Zhou Family Patriarch at ilang Zhou Family Masters. Gayunpaman, wala si Zhu Chu sa unahan ng grupo. Sa halip, ang nangunguna sa kanila ay isang matangkad at matipunong matandang lalaki na may napakalaki na aura, ang kanyang mga mata at buhok ay pulang-pula. Lalong sumikip ang mukha ni Liu Yun, ang mapupulang buhok na ito ay ang ninuno ng pamilya Zhou, si Zhou Heng. Sa sandaling pumasok ang grupo ng Zhou family sa restaurant, halos napansin ni Zhu Chu sina Liu Yun at Chi Wen. Taglit na nagulat si Zhu Chu, ngunit isang malamig na nguso ang nagmula kay Zhou family ancestor Zhou Heng. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang grupo sa mesa ni Liu Yun at Chi Wen. Nang makalapit si Zhou Heng sa kanila, ang malamig na boses niya ay tumagos sa puso ni Liu Yun, bata, alisin mo ang kontrata ng dugo at hindi kita papatayin. Bibigyan ko si Feng Yang ng ganito karaming mukha. Si Liu Yun ay nangangamba at nagalit, itong Zhou family ancestor ay talagang walang hiya. Ang kontrata ng dugo ay nawala ng Zhou family patriarch, si Zhu Chu, at ngayon ay gusto na nila itong ibalik. Hindi ito magagawa. Sa kabila ng panggigipit ng banal na kapangyarihan ni Zhou Heng, pinipigilan ang mga saloobin ng pagtanggi ni Liu Yun, nagngangalit siya at tumanggi pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang pagkontrata ng dugo ay isang hadlang sa kanya at sa kaligayahan ni Chi Wen. Nang marinig ang sagot ni Liu Yun, mas naging malamig ang ekspresyon ni Zhou Heng. Ang kanyang kamay ay biglang humawak sa hangin at si Liu Yun ay itinaas sa kanyang leeg. Ang mukha ni Liu Yun ay naging purple, humihingal.
Si Chiwen ay hindi makayanan na panoorin si Liu Yun na ginagamot sa gayon at lumingon upang salakayin si Zhou Heng sa galit. Ngunit, bago pa siya makagalaw, natamba siya sa ere ng isang hindi nakikitang puwersa na bumagsak sa sahig. Pumuso si Zhou Heng, malamig na nakatingin kay Liu Yun, "Bata, napakalakas ng loob mong magsalita sa akin sa ganitong paraan kaya inakala kong nakalusot ka na sa High God Realm." Inubad ni Zhou Heng ang special na singsing ni Liu Yun at hinaila ito sa kanyang kamay, sinira ang mga paghihigpit dito. Direkta niyang inilabas ang blood contract. Habang pinapanood ang pag-agaw ng dugo, si Liu Yun ay nababalisa at nagalit, umuungol na parang sugatang hayop. Casual na ikinawin ni Zhou Heng ang kanyang kamay at si Liu Yun ay napaalis sa restaurant. Ang kanyang mapanuksong boses ay parang, "Kung gusto mong bawiin ang kontrata ng dugo, sabihin sa iyong guro na pumunta." Siyempre, maaari mo ring ipadala si Huang Xiaolong, "Gusto ko talagang makita kung ang Huang Xiaolong na iyon ay kasing lakas ng sinasabi ng mga chismis, kayang talunin ang isang master ng Second Order High God Realm." Inilabas ni Zhou Heng ang kanyang Second Order High God Realm pressure sa dulo upang bigyang diin ang kanyang kapangyarihan. Sumikip ang mukha ni Liu Yun. Talagang nakapasok si Zhou Heng sa Second Order High God Realm. Natapos na ang gusto niyang sabihin, tumalikod si Zhou Heng at umalis kasama ang lahat ng iba pang master ng Zhou family. Si Zhou Chenyi ay may masalimuot na ekspresyon sa kanyang mukha nang dumaan siya kay Chi Wen. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 813. Ninuno ng Pamilya Zhou. Pagkaalis ng grupo ng Zhou family, nagmamadaling pumunta si Chi Wen sa tabi ni Liu Yun, nag-aalala at nababalisa, "Senior apprentice brother, kumusta ang iyong mga sugat?" Gusto siyang patatagin ni Liu Yun, ngunit sa pagbuka pa lang niya ng kanyang bibig, tumalsik ang dugo sa buong lupa. Sa panonood nito, si Chi Wen ay naluluha, ang dalamhati ay bumalot sa kanyang puso. Pilit na ngumiti si Liu Yun, sinusubukang aliwin siya, "Okay lang ako." Pero, pagkasabi niya noon, umubo na naman siya ng dugo. "Senior apprentice brother, kailangan nating bumalik sa Black Warrior Institute at humingi ng tulong kay Master." Inimok ni Chi Wen. Umiling si Liu Yun, si Master ay nasa death seclusion, kung nandito lang sana si 4th Junior Apprentice Brother. Mayroon siyang Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Ika-4 na Junior Apprentice kapatid. Nang inig si Chi Wen, "Tama, tama, 4th Junior Apprentice Brother." Ang Firmament Divinity Mainland na nag-auction ng isang Heavenly Gods Godhead ay nagpasigla ng isang malaking alon sa lahat ng 4 na kalawakan. Marahil ay narinig din ni 4th Junior Apprentice Brother ang balita at pumunta dito. Makikipag-ugnayan ako sa kanya para makita kung malapit na siya. Mabilis na naglabas si Chi Wen ng isang Jade Sleep, dinurog ito. Kasabay nito, sa loob ng courtyard sa loob ng Heavenly Feast Inn. May naramdaman si Huang Xiaolong at naglabas ng Jade Sleep. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik matapos marinig ang mensahe. "Ano ito?" Nang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Huang Xiaolong, ang puso ni Shi Xiaofei ay tumibok ng masamang pakiramdam. Nasa White Tiger City din ang eldest senior apprentice brother at third apprentice sister, ngunit sa mensaheng ipinadala ni third apprentice sister, sinabi niya na pareho silang nasaktan ng husto. Paliwanag ni Huang Xiaolong sa tame time na tono. Nagdilim ang mukha ni Shi Xiaofei nang marinig ito, "Nasaan ang iyong panganay na senior apprentice kapatid at third apprentice kapatid na babae ngayon? Puntahan natin sila." Tumango si Huang Xiaolong at pinalabas si Shi Xiaofei mula sa bakuran ng walang anumang salita. Sa isang kisap mata, pareho silang umalis sa inn, patungo sa lugar na binanggit ni Chi Wen sa kanyang mensahe. Ilang sandali pa, lumitaw sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei sa harap ng restaurant, gayunpaman, nang pumasok sila sa loob, nakaalis na sina Liu Yun at Chi Wen. Sa sahig ay may 2 pool ng dugo na hindi pa natutuyo. Pagtingin sa kanila ay nagdilim ang mukha ni Huang Xiaolong sa galit. Kahit hindi nagtanong, alam niyang kay Liu Yun ang dugo sa sahig.
Ang matalim na titig ni Huang Xiaolong ay lumipad sa paligid, ang hangarin na pumatay ay umaalingaw-ngaw na parang mga alon sa kanyang puso. Ang mga tao sa loob ng restaurant ay natural na naramdaman ang nakakatakot na pagpatay na layunin sa hangin at likas na umatras sa isang ligtas na distansya habang natatakot silang tumingin kay Huang Xiaolong. Kuya Huang. Nag-aalalang tinawag siya ni Shi Xiaofei. Noon lamang nawala si Huang Xiaolong mula sa kanyang madilim na kalooban, naging matino muli. Ang iyong eldest senior apprentice brother at third apprentice sister ay kakaalis lang, kontaken sila gamit ang Jade Sleep at tanungin ang kanilang lokasyon. Marahan na hinikayat ni Shi Xiaofei. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong at tumango kay Shi Xiaofei, pagkatapos ay kinuha niya ang Jade Sleep at nakipag-ugnayan kina Liu Yun at Qi Wen, nakatanggap kaagad ng tugon. Si Huang Xiaolong ay nakahinga ng maluwag sa mabilis na pagtanggap ng tugon, tumingin siya kay Shi Xiaofei at sinabing, halika, malapit na si eldest senior apprentice brother at third apprentice sister. Kasama si Shi Xiaofei, nagmamadali siyang pumunta sa lugar kung nasaan sina Liu Yun at Qi Wen, nakipagkita sa kanila sa ilang sandali sa maliit na patio ng isang inn. Nang makitang dumating si Huang Xiaolong, nakaramdam ng ginhawa si Qi Wen. Umaba ang mga mata ni Huang Xiaolong kay Liu Yin na lubhang nasugatan, malungkot ang mukha nito. Hindi umimik, naglabas siya ng 2 Spring Autumn 100 Life Divine Pellets, binigyan sina Liu Yun at Qi Wen ng tig-iisa. Kasabay nito, inilipat ni Huang Xiaolong ang kanyang tunay na immortal na Essence Force, inilagay ang 2 palad sa likod ni Liu Yun upang tulungan siyang pinuhin ang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Sa tulong niya sa pagpino ng mga epekto ng pellet, unti-unting nanambalik ang kulay ng mukha ni Liu Yun. Eldest senior apprentice kuya, sino ang gumawa nito sa iyo? Tanong ni Huang Xiaolong. Nag-aatubili si Liu Yun na magsabi ng anuman, ngunit sa ilalim ng tingin ni Huang Xiaolong, saglit niyang ikinwento ang nangyari kanina. Ninuno ng pamilya Zhu. Ang pagpatay ay kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong. Habang pinapanood ang reaksyon ni Huang Xiaolong, sinubukan siyang pigilan ni Liu Yun, junior apprentice brother, na ang Zhu family ancestor ay nakapasok sa Second Order High God Realm, at nabalitaan kung mayroon siyang kakaibang pangangatawan na tinatawag na Myriad Poison King Physique. Mas mabuting hintayin natin si Master na umalis sa kanyang pag-iisa bago magsalita tungkol sa bagay na ito. Alam ni Huang Xiaolong ang mga pag-aalala ni Liu Yun, ngunit ngumiti siya ng may katiyakan, huwag mag-alala ang panganay na senior apprentice kapatid, alam ko kung paano haharapin ang bagay na ito. Kukunin ko ang kontrata ng dugo para sa iyo. Siyempre, higit pa ang gustong gawin ni Huang Xiaolong kaysa bawiin ang kontrata ng dugo. Gusto siyang hikayatin ni Liu Yun na huwag maging walang ingat, ngunit sa bandang huli ay walang salitang darating. Naiintindihan niya ng husto ang personalidad ni Huang Xiaolong. Tulad ng nangyari, nagpasya sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei na manatili sa parehong inn kina Liu Yun at Qi Wei, na kunin ang courtyard sa tabi nila. May 6 na araw pa bago magsimula ang auction. Tinubukan ni na Huang Xiaolong at Shi Xiaofei na makipag-ugnayan sa Ascending Moon Old Man at Yang Yi, ngunit walang tugon mula sa alinman sa kanila. At muli, hindi siya gaanong nag-aalala tungkol sa 2 matanda. Dahil dumating sila para sa pagkadyos, natural na makikita niya sila sa auction. Para naman sa Zhu family ancestor, nagpasya si Huang Xiaolong na huminto hanggang sa matapos ang auction bago siya alagaan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Huang Xiaolong na kakaiba ito. Alam ang kapangyarihang taglay niya, ang Zhu family ay gumawa pa rin ng hakbang sa kanyang senior apprentice brother. Para lang ba sa blood contract ang lahat? Hindi ba sila natatakot na pukawin ang kanyang galit? Hindi lihim na, sa ibabaw, si Huang Xiaolong ay may 14 na High God Realm Masters na pumirma ng isang kontrata sa dugo sa kanya. Ang 14 na High God Realm Master ay madaling malipol ang buong Zhu family. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa bakuran at pinag-iisipan ang bagay na ito, malamig na liwanag na kumikinang sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Iniisip mo ba ang Zhu family? Dumating si Shi Xiaofei sa likod ni Huang Xiaolong, mahinang nagtanong. Tumango si Huang Xiaolong, maaaring hindi ganoon kadali ang motibo ng Zhu family ancestor.
Nagpatuloy si Shi Xiaofei sa malungkot na tono, ginagawa niya ito para galitin ka, hinihimok kang kumilos. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Huang Xiaolong. Ngunit, ang pag-akit sa iyo ay walang pakinabang sa kanilang Zhou family. Pamulong si Shi Xiaofei, hindi maintindihan ang motibasyon sa likod ng pagkilos ng Zhou family ancestor. Paano kung may gustong gawin niya ito, o utusan siyang gawin ito? Hindi kaya siya sumunod. Si Huang Xiaolong na nasa malalim na pag-iisip ay biglang nagsalita. Nagulat si Shi Xiaofei, order. Sa apat na kalawakan, sino ang maaaring mag-utos sa ninuno ng pamilya Zhou? May napagtanto noon si Shi Xiaofei, ang ibig mong sabihin ay ang mahiwagang dakilang Panginoon. Alam na niya ang tungkol sa misteryosong dakilang Panginoon mula kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong. Ito lamang ang makapagpapaliwanag sa mga aksyon ng Zhou family ancestor. Mabilis na lumipas ang 6 na araw. Sa 6 na araw na ito, walang pinuntahan silang apat, nananatili sa loob ng kani-kanilang bakuran para magtanim, o minsan ay nagsasama-sama para mag-inuman. Sa araw ng auction, si Huang Xiaolong, Shi Xiaofei, Liu Yun, at Qi Wen ay lumabas mula sa inn, naglalakad patungo sa auction house. Pagdating nilang apat sa auction house, punong-puno na ang pasukan ng mga magsasaka mula sa lahat ng direksyon, na puno ng mga tao ang paligid. Halos hindi makagalaw ng 1 pulgada pasulong ang isa. Gayunpaman, sinabi ng auction house na ang mga High God Realm Masters lamang ang karapat-dapat na magrente ng pribadong silid. Higit pa rito, mayroong entry fee na 1 milyong Baihu coin. Matapos magbayad ng 4 na milyong Baihu coins, pumasok silang apat sa auction house. Sa hinaharap, magdaraos din ako ng mga auction sa Martial Spirit World, maniningil ng 1 milyong Xuanwu coins bilang entrance fee. Pero ni Huang Xiaolong. Tumawa din sina Shi Xiaofei at Qi Wen. Biglang namula ang mga mata ni Liu Yun, galit na nanlilisik sa isang tiyak na direksyon. Habang sinusundan ni Huang Xiaolong ang tingin ni Liu Yun, nakita niya ang isang grupo ng mga tao sa hindi kalayuan sa harapan. Sila ay si Zhu Chu at ang mga master ng Zhou family. Nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong, dama po ang kanyang tingin sa matingkad na buhok na katabi ni Zhu Chu. Ito ang Zhou family ancestor, Zhu Heng. Sa puntong ito, ang Zhou family ancestor na si Zhu Heng ay nagkataong tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. Nagtama ang tingin ng 2 tao sa himpapawid. Ninuno, si Huang Xiaolong iyon. Ipinaalam ni Zhu Chu si Zhu Heng na nagpapahiwatig kay Huang Xiaolong gamit ang kanyang tingin. Nagulat si Zhu Heng, hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Huang Xiaolong dito. Pagkatapos ng maikling paghinto, naglakad si Zhu Heng papunta sa apat na grupo ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 814. Datang Z. Uminto si Zhu Heng sa harap ni Huang Xiaolong na may glacial na ekspresyon, ikaw si Huang Xiaolong. Noong nakaraan, sinamantala mo ang aking kawalan at nakipagpustahan kay Zhu Chu. Tinambangan mo siya kapag na-distract siya, kaya nanalo sa taya. Umulo sa galit si Liu Yun sa walang hiyang mga salita ni Zhu Heng. Ang taya noong panahong iyon ay patas at parisukat, ngunit bigla itong naging Huang Xiaolong gamit ang isang maling paraan upang manalo sa taya. Si Huang Xiaolong ay hindi mukhang nabalisa sa mga salita ni Zhu Heng. Ang kontrata ng dugo ay nasa aking mga kamay. Nagpatuloy si Zhu Heng, kung gusto mo, pumunta ka sa New Stone World, makipagpustahan ka sa akin. Kung mananalo ka, maaari mong alisin ang kontrata ng dugo at hindi na makikialam pa ang aming Zhou family sa relasyon ng iyong panganay na senior apprentice kapatid at third apprentice kapatid na babae. Ito ang tunay na layunin ni Zhu Heng. Mas tumpak ang mahiwagang intensyon ng dakilang Panginoon, ang baitin si Huang Xiaolong sa New Stone World. At kung talagang pumunta doon si Huang Xiaolong, isang bitag ang naghihintay sa kanya. Idinagdag ni Zhu Heng, gayunpaman, mas gusto kong pumunta ka ng mag-isa sa oras na iyon, kung hindi, hindi mo makukuha ang iyong mga kamay sa kontrata ng dugo. Ang pananakot sa kanyang tono at pananalita ay malinaw sa araw.
Sa sinabi nito, tumalikod si Zhou Heng, pinalis ang mga master ng Zhou family. Tinundan ng malamig na tingin ni Huang Xiaolong ang mga miyembro ng Zhou family habang naglalakad sila palayo. Mukhang itong si Zhou Heng ay tumataya sa pagpayag ni Huang Xiaolong na makipagsapalaran muli sa New Stone World para sa kanyang eldest senior apprentice brother at third apprentice sister. Ikaapat na junior apprentice kapatid. Tumawag si Liu Yun na may malalim na pag-aalala sa kanyang mukha. Pumalik si Huang Xiaolong upang tingnan sina She Xiaofei, Liu Yun, at Qi Wen, silang tatlo ay may pag-aalala na nakasulat sa kanilang mga mukha. Umiling siya sabay ngiti, "It's all right. Halika na, magsisimula na ang auction." Nang makita ito, si Liu Yun at ang iba pa ay maaari lamang sumunod kay Huang Xiaolong sa auction square. Dahil sa mga alituntunin sa auction house na nagsasaad na ang mga High God Realm Masters lamang ang kwalipikado para sa mga pribadong silid, ang apat na grupo ni Huang Xiaolong ay maaari lamang maupo sa mga inihandang upuan sa plaza tulad ng karamihan sa mga Panginoon ng iba pang mga pamilya. Ang palisukat ng auction ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang ilang 10,000 tao. Gayunpaman, nang pumasok si Huang Xiaolong, halos puno na ang mga upuan. Pagtingin-tingin sa paligid, may nakita silang apat na bakanteng upuan sa isang sulok na nasa parehong hanay at naupo. Napaupo pa lang si Huang Xiaolong nang maramdaman niya ang matinding titig na puno ng puot na nakatutok sa kanya, bahagyang napakunot ang kanyang mga kilay nang lumingon siya sa pinanggalingan ng tingin. Galing ito sa private room number 9. Gayunpaman, ang bawat pribadong silid ay may mga mahigpit na pormasayon upang matiyak ang kanilang privacy, kaya hindi nakikita ng mga tao sa labas ang loob ng mga pribadong silid na iyon. Sa loob ng pribadong silid bilang siyam, nakaupo ang taong pinag-aagawan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga atlog, ilang araw bago, si Yellow Tianhao. Maliban kay Yellow Tianhao at sa dalawang lantang matanda, may tatlo pang tao. Ang isa sa kanila ay isang binata na may purple pupils na may dalawang matandang lalaki sa likod niya. Ang invisible pressure mula sa dalawang matandang ito ay talagang mas malakas kaysa sa dalawang lantang matandang nasa likod ni Yellow Tianhao. Nakita ng binata na may purple-eyed ang galit na lumalabas mula sa mga mata ni Yellow Tianhao, kaya nakaramdam ito ng kakaiba. Kasunod ng tingin ni Yellow Tianhao, nakita niya si Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong iyon. Biglang natauhan ng binata na may purple-eyed, pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin kay She Xiaofei na nakaupo sa tabi ni Huang Xiaolong. Nang makita niya ang kanyang kaakit-akit na kagandahan, isang nilalagnat na liwanag ang kumikislap ng hindi mahahalata sa kanyang mga lilang mata. Hindi katakataka na si Brother Tianhao ay mahilig sa babaeng ito. Kung ako, ganoon din ang mararamdaman ko. Lumipas ang ilang araw at halatang inimbestigahan ni Yellow Tianhao ang pagkakakilanlan at background ni Huang Xiaolong. Naalala ang nangyari ilang araw na nakalipas, tumindi ang puot sa mga mata ni Yellow Tianhao, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mukha ni She Xiaofei, darating ang araw na itutulak ko ang babaeng ito sa ilalim ng aking katawan, na nasisiyahan sa 108 posisyon. Gagampanan ko siya hanggang kamatayan. Pumalaklak ang binata na may purple-eyed, ngunit talagang pinahirapan ka ni Huang Xiaolong, talagang napukaw nito ang interes ko. Walang kamalay-malay na dinilaan ng binata na may purple-eyed ang kanyang mga labi, isang masamang liwanag ang nagniningning sa kanyang purple pupils. Yellow Tianhao ay tumawa ng masama, "Beitang Zi, wala akong problema kung gusto mo ang Huang Xiaolong na iyon, ngunit hindi mo siya hahayaang mamatay, gusto ko siyang ipadala sa impyerno ng personal." Sumimangot si Beitang Zi, "Oo naman, ngunit ang kapangyarihan ni Huang Xiaolong sa Black Tortoise Galaxy ay medyo maliit hindi isinasaalang-alang ang principal ng Black Warrior Institute at ang Ascending Moon Old Man na nasa likod niya, ang dosenang High God Realm na nasasakupan niya, hindi lang clay dolls." Nanlamig ang mga mata ni Yellow Tianhao, hindi ako naniniwalang mananatili siya sa apat na galaxy sa buong buhay niya. Hanggat siya ay maglakas loob na humakbang palabas sa apat na kalawakan, iyon ang oras na siya ay mamamatay. Ang brat na ito, paano siya nagkaroon ng napakaraming Divine Grade Spirit Stones? Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Beitang Zi, mayroon ba siyang Divine Grade na Spirit Stone na akin?
Kung gayon, natatakot ako na hindi natin mapapanalo ang bidding para sa tipak na iyon ng pagkadyos ng langit na Diyos kung sasali siya. Gayunpaman, nang marinig ito ni Yellow Haltian, tumawa siya ng malakas, paano kung mayroon siyang divine grade na spirit stone na minahan? Sa nakapalibot na libo-libong mga kalawakan, mayroon pa bang mas mayaman kaysa sa aking Yellow family? Ang mga mata ni Yellow Tianhao ay nagbuga ng marahas, walang awa na liwanag. Ngayon, ang fragment ng Diyos na iyon ay akin. Gusto ko talagang makita kung paano makikipagkompetensya sa akin ang asong si Huang Xiaolong. Humisi si Beitang Zi, tama ka. Kung ikukumpara ang yaman, walang mas mayaman sa iyong Yellow family. Nakaupo sa labas sa plaza, walang alam si Huang Xiaolong sa nangyari sa pribadong silid 9. Maliban sa mga panauhin sa pribadong silid 9, maraming mga mata ang nagmamasid kay Huang Xiaolong at sa kanyang grupo. Halimbawa, sa loob ng pribadong silid 12. Nakaupo doon ang Jiang Family Patriarch na si Jiang Wawang, ang Black Warrior Institute's Vice Principal Wang Na, Gude Family Patriarch God Ye, Wang Family Patriarch Wang Dengyi, pati na ang Zhou Family Ancestor Zhou Heng na nagalok kay Huang Xiaolong ng taya, kasama ang iba pang Zhou Family mga master. Isang kabuuan ng 28 High God Realm Masters. Ang bawat tao sa silid na ito ay isang pag-iral na nagdulot ng pagkamangha at paggalang sa labas ng mundo, ngunit ang 28 High God Realm Master na ito ay aktwal na nakaupo sa isang mas mababang posisyon bago ang isang binata ay nababalutan ng isang ilusyon na liwanag. Ang mapanlinlang na liwanag na bumabalot sa binata ay nagbigay ng misteryoso at malalim na pakiramdam sa iba na ikinakubli ng binata sa parehong oras. Masasabi lang nila na ang mga katangian ng taong ito ay pag-aari ng isang binata. Si Huang Xiaolong iyon. Isang batang tunog na tinig ang nagsalita ng walang pakialam, hindi mababa o malakas, ngunit kahanga-hanga. Oo, Lord Mirage King. Si Jiang Wawang, nakaupo sa tabi ng binata, ay pumikit bago sumagot. Si Wang Na at ang iba ay nakaupo ng naaayon, walang nang-ahas na magsalita. Kawawa naman kawawa naman. Ang binata na si Mirage King ay biglang nananjest. Kung ano ang sayang, walang naglakas loob na magtanong. Nakahanda na ba kayong lahat ng pera? Pinago ng binata na si Mirage King ang paksa. Oo, handa na. Tinadyang Wawang, Wang Na, Gudaye, Wang Dengyi, at Zhou Heng ay magalang na sumagot. Tumango ang Mirage King, sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, ang fragment ng Diyos na iyon ay dapat mahulog sa ating mga kamay, ang dakilang Panginoon ay interesado dito. Kung mabaygo kaming magbid para dito, alam ninyong lahat ang kahihinatnan. Si Jiang Wawang, Wang Na, at ang iba pa ay nanginginig, mabilis na kinilala ang mga salita ng binata. Sa plaza, ang apat na grupo ni Huang Xiaolong ay nakaupo sa isang malayong sulok, hindi pinapansin ng maraming titig na nakatutok sa kanila. Nag-uusap sila at nagtatawanan habang naghihintay o magsisimula ang auction. Makalipas ang halos isang oras, nang wala ng mga taong pumapasok sa auction square, isang matandang lalaki ang umakyat sa entablado ng auction. Magsisimula na ang auction. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 815. Isang fragment ng Heavenly God's Godhead. Ang matandang namumuno sa auction ay isang sikat na high-level auctioneer sa White Tiger Galaxy. Ang pambungad na item ng auction ay isang sinaunang green longsword na may 11 dating may-ari, lahat ng High God Realm Masters. Ang katawan ng longsword ay pinalayas mula sa napakabihirang Divine World na pinong bakal na may masalimuot na depensibong pormasayo na nakasulat sa katawan nito. Kaya naman, sa sandaling ito ay dinala sa yugto ng auction, higit sa ilang mga magsasaka ang gumawa ng mataas na bid para dito. Sa dulo, ang berdeng longsword ay naibenta sa halagang 230 milyong bayho na barya sa isang patriarch ng isang super force mula sa White Tiger Galaxy. Patungo sa ganitong uri ng mga banal na espada, mga banal na sibat, mga banal na kutsilyo si Huang Xiaolong ay may hawak na mas mababa sa mainit na interes.
Hindi siya nagkulang sa mga bagay na ito, lahat sila ay tahimik na nakaupo sa loob ng kanyang ring, kaya hindi siya nakilahok sa bidding. Kasunod noon, nagkaroon ng ilang pambihirang milyong taong gulang na halamang gamot, mga bagong banal na sandata, at mga sandata, bihirang divine world na bakal at bakal, maging ang mga beast core ng ilang perfection stage na late 10th order god realm na mga demonyong hayop. Mahigit 100 mga bagay ang naibenta. Si Huang Xiaolong ay tahimik na nakaupo, walang interes, dahil napakarami ng mga bagay na ito sa loob ng Hailstone at Xuanji Treasuries. Tahimik ding nanood sina She Xiaofei, Liu Yun, at Qi Wen, bihirang magsalita. Gayunpaman, pagdating sa ikalabinsyam na item sa auction, umalingaw-ngaw sa plaza ang mga tandang at hingal ng pagkabigla, kasama si Huang Xiaolong at ang kanyang tatlong kasama. Ipinakilala ng auctioneer, susunod, ang aming ikalabinsyam na na-auction na item ay isang batch ng Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellets na personal na pinino ng Pilking ng terminong ito na si Huang Xiaolong. Natarante si Huang Xiaolong nang marinig ang pagpapakilala ng auctioneer, gayon din sina She Xiaofei, Liu Yun, pati na rin si Qi Wen. Sa pribadong silid 12, ang batang Mirage King ay natigilan sa isang segundo. Si Jiang Wawang, Wang Dengyi, Gu Deye, Wang Na, at ang natitirang High God Realm Master sa silid ay natulala saglit. Maging sina Yellow Tianhao at Beitang Z sa loob ng pribadong silid 9 ay nabigong mag-react sandali. Ang isang tila mahabang sandali ng katahimikan mamaya, ang parisukat ay hinalo up. Isang batch ng Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellet na pinino ni Pilking Huang Xiaolong. Narinig ko na mabilis na umunlad ang cultivation ng mga miyembro ng Huang family dahil kinain nila itong Exalted Divinity Pellet na personal na pinino ni Huang Xiaolong. Masasabing ang reputasyon ni Huang Xiaolong ay tiyak na nauna sa maraming lumang karakter na sumikat sa nakalipas na 10,000 taon. Sa apat na kalawakan, kung may nagsabing hindi pa nila narinig ang tungkol kay Huang Xiaolong, hahamakin sila bilang ignorante at walang alam. Pagamat hindi kilala ng karamihan ng mga taong naruroon sa auction si Huang Xiaolong, narinig nila ang kanyang mga nagawa na naitala sa sagradong kasaysayan ng apat na kalawakan. Kung ikukumpara sa nasasabik na mga tao, si Shi Xiaofei ay lumapit kay Huang Xiaolong, may pilyong ngiti sa kanyang mukha, piniinom mo itong batch ng Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellets. Ang parang balahibo ng mainit na hininga ni Shi Xiaofei ay kumikiliti sa tainga ni Huang Xiaolong. Walang magawang sagot ni Huang Xiaolong, hindi ko rin alam Ang batch ng mga pellet na ito ay tiyak na hindi inilagay sa auction ni Huang Xiaolong. Hindi siya nagkukulang ng pera, kaya hindi niya kailangang mag-auction ng kahit ano, wika nga. Gayunpaman, dahil nang ahas ang auction house na ilabas ang mga ito, tiyak na na-verify na nila ang kanilang pagiging tunay, kaya hindi maaaring peke ang mga pellets. Sino ba talaga ang nag-auction ng Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellets na pinino niya? Isa-isang nag-flash sa kanyang isipan ng mga pangalan ng mga taong binigyan niya ng mga pellets. Yung galing sa Alchemist Grandmaster Association. Nagbigay nga siya ng ilang batch ng Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellet kay Chief Chenye ng Alchemist Grandmaster Association, at gayon din sa ilang association elders tulad ni Lin Pinghay. Ang batch ng Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellets na ito ay ganap na totoo, na-verify na ang mga ito ng lahat ng tatlo sa mga high-level appraiser ng aming auction house. Mayroon lamang 12 sa mga Tribulation Grade na ito na Exalted Divinity Pellets, at ang bawat pellet ay nasa pinakamagandang kalidad na Tribulation Grade. Ang auctioneer ay gumawa ng isang detalyadong paghinto, pagkatapos ay idinagdag, ang presyo ng pagbid ay nagsisimula sa 1.2 bilyon. 1.2 bilyon. Ilang mga magsasaka ang humigop ng malamig na hangin, maging si Huang Xiaolong ay nagulat. Hindi niya inaasahan ang isang batch ng Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellets na pino niyang magsisimula sa ganoong kataas na presyo. Mayroong 12 pellets na may average na 100 milyon para sa bawat isa sa kanila. Bukod dito, ito ay paunang presyo lamang sa pagbid. Sa pagsunod sa landas na ito, tinansya ni Huang Xiaolong na maaari nilang maabot ang presyo ng pagbebenta na 2 bilyon.
Wala kang kailangang gawin sa hinaharap, maupo ka lang sa bahay para pinuhin ang tribulation grade na exalted divinity pellets araw-araw at maaari ka pa ring maging pinakamayamang tao sa apat na galaxy. Lumapit si Shi Xiaofei sa tenga ni Huang Xiaolong, nagmumungkahi bilang pagbibiro. Tumugon si Huang Xiaolong, hanggat nasa tabi kita, wala akong pakialam sa pagiging numero unong pinakamayamang tao sa apat na kalawakan. Hindi napigilan ni Shi Xiaofei na mamula sa kabila ng mga cheesy na salita ni Huang Xiaolong. Nakaupo sa hindi kalayuan sa kanila, natatawa si Chi Wen habang sinabi niya kay Huang Xiaolong, kung ang bibig ng iyong panganay na senior apprentice kapatid ay kalahating kasing tamis ng bibig mo, napakaganda nito. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Liu Yun sa dulo. Mapait na ngumiti si Liu Yun, ano ito? Tinuhag habang nakahiga. Pagkaraang ipahayag ng auctioneer ang presyo ng bidding, may tumawag ng 1.5 billion. Napatulala ang lahat, napalingon sa private room 9. Tinulyapan lamang ni Huang Xiaolong ang pribadong silid 9, iniisip na maaaring maging kawili-wili ang mga bagay. Sa loob ng pribadong silid 9, si Yellow Tianhao ay nanunood kay Beitang Zi na nakakunot ang noo, anong ginagawa mo para sa mga pellets ng asong si Huang Xiaolong? Ang taong tumawag ng 1.5 billion ay walang iba kundi si Beitang Zi. Sa pagkakaalam ni Yellow Tianhao, ang pamilya ni Beitang Zi ay hindi nangangailangan ng mga table task. Higit pa rito, bilang isang pangunahing disipulo ng linya ng Beitang Family Patriarch, ang mga tabletang karaniwan niyang iniinom ay hindi mas masahol kaysa sa tinatawag na tribulation grade na exalted divinity pellets. Ngunit ngumiti si Beitang Zi, dahil maaaring mapanalunan ni Huang Xiaolong ang titulong Pilking ng apat na kalawakan, ang mga pellet na pininom niya ay may ilang halaga sa pananaliksik. Same time na sinabi ni Yellow Tianhao, gusto ko ng 3 pellets. Oo naman. Hindi nagatubili si Beitang Zi. Gayunpaman, sa oras na ito, may tumawag, 5 bilyon. 5 bilyon. Si Beitang Zi, Yellow Tianhao, at lahat ng iba pa sa plaza ay nagsusuot ng natatarantang ekspresyon, lumingon sa pribadong silid 12. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Beitang Zi. Tinakpin ito ng magiliw ng ngiti, sinabi niya kay Yellow Tianhao, mukhang hindi lang tayo ang interesado sa batch na ito ng tribulation grade na exalted divinity pellets. Kung gayon, makikipaglaro ako sa kanila ng kaunti. Lumingon siya, sumigaw, 8 bilyon. 8 bilyon. Isang malakas na kalabog ang tumunog sa puso ng lahat, gayunpaman, bago sila makabangon mula sa pagkagulat ng 8 bilyong iyon, mula sa pribadong silid 12 ay dumating ang isa pang bid, 10 bilyon. 10 bilyon. Nagulat ang lahat to the point na manhid. Si Shi Xiaofei, Liu Yun, at Chi Wen ay nakatingin kay Huang Xiaolong, may mga taong handang gumastos ng 10 bilyon para bumili ng isang batch ng 12 tribulation grade na exalted divinity pellets. Tataman ba ng taong ito ang kanilang ulo sa isang poggen? Samantala, tila nasa malalim na pag-iisip si Huang Xiaolong. Sa pagtatapos, ang panauhin sa pribadong silid 12 ay gumastos ng 40 bilyon para bumili ng 12 tribulation grade na exalted divinity pellets na pinino ni Huang Xiaolong. Ang resultang ito ay nagdulot ng tsunami ng kaguluhan sa mga magsasakang naruroon. Ang isang batch ng medicinal pellets ay nakakuha ng napakataas na presyo na 40 bilyon, ito ang pinakamataas na record sa maraming taon ng kasaysayan ng apat na galaxy. Mahirap para kay Huang Xiaolong na hindi maging sikat. Nakaupo roon, si Huang Xiaolong ay lihim na umiling, isang mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Sa loob ng pribadong silid 9, si Beitang Zi ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi ito dahil sa hindi niya kayang bayaran ang 40 bilyon, ngunit ang napakalaking halaga ay lumampas sa halaga ng pananaliksik ng mga table tasks. Kaya lang niyang sumuko malapit na sa dulo. Pribadong kwarto numero 12. Mamantong hininga si Beitang Zi, kumislap ang mga lilang ilaw sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ang auction, sumunod ang mahigit 20 item. Ang 20 higit sa mga item na ito ay nakakuha ng mas makatwirang presyo alinsunod sa halaga ng merkado, wala sa mga ito ang may presyo na nakakabigla sa apat na galaxy tulad ng tribulation grade ni Huang Xiaolong na exalted divinity pellets.
Ang susunod na item sa auction ay ang aming huling item, ang bituin ng auction na ito, isang fragment ng Diyos ng Langit na Diyos. Nagtaas ng boses ang auctioneer. Hinintay nila ang sandaling ito. Biglang, isang nilalagnat na liwanag ang lumitaw sa mga mata ng lahat. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 816. Ang pilking nitong si Huang Xiaolong. Nang marinig na ang susunod na item sa auction ay ang Godhead Fragment ng Heavenly God, medyo umayos ang likod ni Huang Xiaolong. Tinayelo Tianhao at Beitang Zi, ang batang Mirage King, Jiang Wawang, at ang iba pa ay napukaw din sa pananabik. Para bang lahat ay nagpipigil ng hininga, nakatitig sa tahimik na piraso ng Obsidian Black Godhead na iyon. Ang Obsidian Black Godhead Fragment ay nagbuga ng mahinang itim na glow. Tahimik ito, ngunit tila may kapangyarihan itong tumawid sa oras at espasyo, malinaw na nakikita ito ng mga tao sa bawat sulok ng plaza. Hindi malaki ang fragment, hindi hihigit sa 2 hinlalaki ang kapal. Ito ang fragment ng pagkadyos ng langit na Diyos. Habang ang lahat ay nakalubog pa rin sa pagtingin sa fragment ng Godhead, ang nasa sabik na malakas na boses ng auctioneer ay umalingaw-ngaw sa plaza. Tama, ito ang huling item ng auction ngayon, ang fragment ng Diyos ng Langit na Diyos. Tulad ng alam na ng lahat dito, ang paghiral ng mga nasa itaas ng High God Realm ay pinatalsik ng makalangit na batas mula sa ating Lower Realm Worlds. Kaya naman sa maraming milenyo ng kasaysayan ng ating 4 na kalawakan, nagkaroon ng isa at tanging master sa itaas ng High God. Paglilinang ng lupain. Iyon ang may-ari ng Heavenly God Mountain, at ang Godhead Fragment na ito ay naiwan matapos ang may-ari ng Heavenly Mountain ay makaranas ng backlash mula sa makalangit na mga batas. Pagaman ang fragment ng pagkadyos na ito ay hindi naglalaman ng anumang puwersa ng Diyos mula sa makalangit na Diyos, nananatili pa rin ang batas ng Diyos nito. Dalhin mo ito sa bahay, ang pag-unawa lamang sa isang bahagi ng kalaliman nito ay magbibigay daan sa iyo na mangibabaw sa mga kalawakan. Higit pa rito, ang fragment ng Diyos na ito ay maaaring gamitin bilang isang material upang huwad ang iyong banal na baluti, isang baluti na walang sinuman ang maaaring masira, na nagbibigay sa iyo ng pinakamalakas na hindi magagapi na pagtatanggol. Nagpakilala ang auctioneer ng may sigasig. Natawa si Huang Xiaolong nang marinig ang pagpapakilala ng auctioneer. Ang auctioneer na ito ay talagang mahusay sa mga salita, kahit na ang fragment ng Diyos na ito ay may natitira sa batas ng Diyos, malamang na ito ay isang hindi kumpletong batas ng Diyos. Kahit na ang fragment ng Godhead na ito ay talagang maaaring gamitin bilang isa sa mga materyales sa paggawa ng isang banal na sandata, ang pagka-Diyos ay napakahirap. Sino ang may kakayahang tunawin ito? Maliban kay Huang Xiaolong mismo. Para sa kanya na nagtataglay ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, hindi magiging issue ang pagtunaw ng fragment ng Godhead. Ang presyo ng bidding ng fragment na ito ng Heavenly God's Godhead ay nagsisimula sa 2 bilyon, bukas na ang bidding. Habang ang lahat ay mainit na nakatingin sa maliit na Obsidian Godhead Fragment, inihayag ng auctioneer sa tuktok ng kanyang mga baga. 200 billion. Ang halagang ito ay sapat na para takutin ang maraming patriarch at ancestors ng first-rank forces sa sandaling umalis ito sa bibig ng auctioneer. Ang totoo, kahit ang mga ninuno ng mga sobrang pamilya ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang kabuuan ay parang malamig na tubig na binuhusan sa mga nakatitig sa pira-piraso ng Diyos na may maalab na mga tingin. Ang ilang mga super forces ay halos hindi makakapagsama sama ng 200 bilyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng bawat huling item sa kanilang pag-aari. Bumagsak ang matinding atmosphere kanina, walang nagbid. Si Huang Xiaolong ay kalmado habang siya ay nakaupo roon, hindi natitinag. Para sa kanya, walang pinagkaiba ang presyo. 210 bilyon. Nang tila lumamig na ang auction floor, isang marilag na boses ang tumunog mula sa isang pribadong silid. Pakiramdam ng lahat ay nanaginip sila. Humisi si Huang Xiaolong, ito ang boses ng Asher Dragon Institute Principal Qin Yi. Well, ang Asher Dragon Institute ay may ilang background.
Huling beses sa laban sa entablado ng Yaochi Mountain, ang Asher Dragon Institute Principal ay natalo ng 500 bilyon sa isang taya, ngunit kaya pa rin niyang kumuha ng isa pang 210 bilyon. 300 bilyon. Habang ang lahat ay hindi pa nakakabawi mula sa kanilang pagkagulat, si Huang Xiaolong ay tumawag, hindi mabagal o nagmamadali. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malinaw na narinig sa mga tainga ng mga magsasaka na ito. Nanginginig ang katawan ng lahat, that's 300 billion. Lahat ng ulo sa plaza ay napalingon sa may-ari ng boses. Ito ay Huang Xiaolong. It's Pilking Huang Xiaolong. Halos kaagad, may nakakilala kay Huang Xiaolong na nakaupo sa isang malayong sulok. Ang plaza ay sa isang kaguluhan, siklab ng galit at kaguluhan sword langit mataas. Hindi nagtagal, ang tribulation grade na Exalted Divinity pellets na pinino ni Huang Xiaolong ay nakakuha ng astronomical sum na 40 bilyon, at ngayon si Huang Xiaolong ay nagbibid ng 300 bilyon para sa Godhead Fragment. Ito ay tunay na tulad ng mga alingaw-ngaw, napakalaki tulad ng sa nakaraan. Sa loob ng pribadong silid, dalawa ang nakaupo sa Ascending Moon Old Man at Yang Yi. Sumilip ang Ascending Moon Old Man sa plaza sa ibaba, hindi nasisiyahan, kailangang gumawa ng eksena ang brat na ito saan man siya magpunta. Ngumiti si Yang Yi, huwag mong sabihin sa akin na, bilang guro, naiinggit ka sa iyong munting disipulo. Kung ako ang numero unong pinakamayamang tao sa 4 na kalawakan bilang isang disipulo, matatawa ako kahit sa panaginip ko. Ang Ascending Moon Old Man ay bahagyang tumawa, tama ka. Dahil nagbibid ang brat na ito, kung gayon wala akong kailangang gawin, nakakatipid ito sa pera ng matandang ito. Napangiti si Yang Yi na pinapanood ang mga kalokohan ng matanda. Sa loob ng private room 9, magtabid na sana si Yellow Tianhao nang marinig niya ang boses ni Huang Xiaolong na tumatawag ng 300 bilyon, agad na umitim ang kanyang mukha. Nang makita niya ang reaksyon na idinulot ni Huang Xiaolong bilang sentro ng atensyon, tumindi ang pagpatay sa kanya ni Yellow Tianhao. Habang ang plaza ay puno ng maingay na pananibik, si Yellow Tianhao ay umungal ng walang dalawang isip, 400 bilyon. 400 bilyon. Isang marahas na quiver ang damaloy sa katawan ng lahat, ang kanilang mga tingin ay lumilipat mula Huang Xiaolong patungo sa pribadong silid siyam. Umisi si Huang Xiaolong, natukoy na ang boses ay kay Yellow Tianhao. Itong si Yellow Tianhao ay talagang naglakas loob na magpakita sa kanyang harapan. Si Yellow Tianhao iyon. Pulong ni Shi Xiaofei sa tenga ni Huang Xiaolong. Umiti si Huang Xiaolong nang may katiyakan sa kanya at tumango. 410 bilyon. Bago nalampasan ng lahat ang pagkabigla ng 400 bilyon, ang Mirage King sa pribadong silid 12 ay nagbid sa isang ethereal na boses. Nag-flicker ang inis sa mga purple pupils ni Beitang Z, ito na naman itong private room 12. Kanina, noong nagbibid sila para sa tribulation grade na Exalted Divinity pellets, itong West, sa private room 12 ang nagpatalo sa kanya. Sandaling sumulyap si Huang Xiaolong sa pribadong silid 12 bago nagbid, 500 bilyon. 500 bilyon. Naramdaman ng mga kasalukuyang matandang halimaw ang tibok ng kanilang puso. Muling bumalik ang atensyon kay Huang Xiaolong. Ang ekspresyon ni Yellow Tianhao ay kasing pangit, ang kanyang mga mata ay pula na para bang siya ay nasa bingit ng amok. Sumisigaw sa galit, tumanggi akong maniwala na ang asong si Huang Xiaolong ay may mas maraming pera kaysa sa akin, may mas maraming pera kaysa sa aking Yellow. Pamilya. Lumakas ang boses niya sa plaza, 600 bilyon. Ang parehong walang malasakit na ethereal na boses ay tumunog mula sa pribadong silid 12, 610 bilyon. Ang mga puso ng kasalukuyang mga ninuno at patriarch ay hindi na makayanan ng stress, ang halagang ito ay parang isang hindi malulutas na bundok na dumidiin sa kanilang mga dibdib. 1 trilyon. Tinabi ni Huang Xiaolong ang mga salita ng may sadyang paghinto. 1 trillion. Ang mga nakakaramdam na ng bundok na pressure sa kanilang dibdib sa halagang 610 billion, pakiramdam ng kanilang mga kamay at paa ay namamanhid, direktang nahimete sa 1 trilyon. Ang auctioneer ay hindi naging mas mahusay, ang kanyang mga tuhod ay kumakatok sa isa't isa habang sinusubukan niyang hindi bakal at mapunta sa kanyang puwitan.
Siya na nanguna sa hindi mabilang na mga auction sa kanyang buhay ngayon ay pakiramdam na blanko ang kanyang utak na parang isang sheet ng puting papel. Ano? 1 trilyon. Sa pribadong silid siyam, naramdaman ni Yelo Tianhao ang kanyang dila na nabigla sa dami ng katawa-tawa. Maging si Betang Z ay nagulat. Sa loob ng pribadong silid 12, ang ethereal na Mirage King ay sumimangot, ang dulo ng kanyang mga daliri ay bahagyang tumambal sa kanyang armrest, dahan-dahang nagsasabing, ang Huang Xiaolong na ito ay medyo matapang. May mga alingaw na nagsasabing nakakita siya ng isang maalamat na minahan ng Divine Grade Spirit Stone. Si Jiang Wawang ay nakipagsapalaran ng may pag-iingat. Hindi iyon maitatanggi ng Mirage King na nagsasalita patungo sa auction square sa ibaba, 2 trilyon. Dahil ganoon iyon, sasamahan niya si Huang Xiaolong. Walang pag-aalinlangan, kailangan niyang kunin ang fragment na ito ng Heavenly God's Godhead kahit na ano. Ito ang utos ng dakilang Panginoon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 817. Devil Domain Mainland. 2 trillion. Mas maraming magsasaka ang nahimite dito at doon sa plaza. Hindi nila kayang unawain ang laki ng 1 trilyon. Sa kasaysayan ng 4 na kalawakan, wala pang auction house na makakabili ng item na nagkakahalaga ng 2 trilyon. Kalimutan ang tungkol sa 2 trilyon, wala man lang silang item na umabot sa 1 trillion mark. Ang halagang 2 trilyon ay lampas sa kanilang imahinasyon. Gayunpaman, maaaring isipin ng ilang mga ninuno at patriarch ang tanawin ng 200 bilyon. 200 bilyong bumabagsak mula sa langit ay maaaring gawing lupa ang dagat. Maaari nitong lubusang ilubog ang isang malaking lungsod na magtambak ng mataas sa isang bundok na mahigit 1,000 zang ang taas. Sa loob ng isang pribadong silid, inutusan ng principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi ang isang disipulo sa likuran niya, imbestigahan kung sino ang nasa loob ng pribadong silid 12. Magalang na kinilala ng mga alagad at lumabas ng silid. Ang mga katulad na eksena ay nagaganap sa ibang mga pribadong silid. Lahat ng mga kasalukuyang Super Force ay interesado sa kanyang pagkakakilanlan ng bisita sa pribadong silid 12. Samantalang sa pribadong silid 2, nag-alala si Yang Yi, hindi ko akalain na ang batang Huang na iyon ay maaaring kumuha ng 2 trilyon, tama ba? Ang fragment ng Diyos na iyon ay mahuhulog sa mga kamay ng sinumang nasa pribadong silid 12. Ang Ascending Moon Old Man ay nanatiling tahimik. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang kapirasong Diyos na ito ay aabot sa napakalaking 2 trilyon. Kahit na nakaipon siya ng ilang ipon sa nakalipas na ilang 10,000 taon, mayroon lang siyang 600 bilyon sa kanya. 2 trilyon, private room 12 bid 2 trilyon. Habang ang lahat sa plaza ay hindi pa nakakabawi mula sa maraming suntok sa kanilang mga puso, ang boses ng auctioneer ay umalingaw-ngaw ng malakas, kahit na bahagyang nanginginig habang nagtatanong siya, An, Yun B, Danding Hai, R. Ito ay mas katulad ng auctioneer dumudugo na parang tupa kaysa magsalita. Sa kabutihang palad, lahat ng naruroon ay nagkaroon ng kapuri-puri na pagdinig na naiintindihan ang sinasabi ng auctioneer. Ang totoo, nang magpasya ang White Tiger Institute principal na kunin ang fragment ng Godhead para sa auction, tinansya niya na maaari itong makakuha ng 600 bilyon sa pinakamaraming. Ngunit ngayon, ang presyo ay umabot sa 2 trilyon. Ang halagang ito ay higit sa 3 beses ang halagang inaasahan niya. Halos sabay-sabay na tumingin kay Huang Xiaolong ang lahat, iniisip kung magbibid ba siya ng mas mataas na presyo. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay nakaupo doon ng walang pakialam, tila hindi siya magsasalita. Nang makita ito, nagkaroon ng sama-samang pakiramdam ng pagkabigo. Ang pribadong silid 12 ay nagbid ng 2 trilyon. May nagbibid na mas mataas. Sa tuwing sasabihin niya ang 2 trilyon, ang kanyang boses ay hindi sinasadyang nanginginig. Ang auctioneer ay tumingin sa paligid ng plaza, ang kanyang tingin ay bumabagsak kay Huang Xiaolong ng mas madalas kaysa sa hindi.
Nang itinaas niya ang kanyang kahoy na martilyo at malapit nang ideklara ang matagumpay na bidder, ang walang malasakit na si Huang Xiaolong ay biglang tumawag, 5 trilyon. 5 trillion. Ang halagang ito ay parang spellcast sa mga tao sa square. Nakalimutan ng lahat na huminga, parang huminto ang oras habang nakanganga ang kanilang mga bibig, nakatitig kay Huang Xiaolong. Walang kumibo, kahit isang daliri. Walang nagsalita, kahit ang pinakamababang bulong, tutal nakalimutan na nitong huminga. Sa loob ng pribadong silid numero 12, ang binatang si Mirage King ay tumalon sa kanyang mga paa. Kahit na nababalot pa rin ng mahiwagang liwanag ang kanyang anyo, na naging dahilan upang hindi makita ng iba sa silid ang kanyang ekspresyon, mula sa nakakapangilabot na layuning pagpatay na lumalabas sa kanyang katawan kahit papaano ay nailarawan nila ang kanyang ekspresyon. Tinadyang wawang, wang na, at ang iba pa ay mayroon ding pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha, tumatalon sa kanilang mga paa na may halatang takot sa kanilang mga mata. Ang 28 High God Realm Master sa loob ng silid ay hindi nang ahas gumawa ng ingay. Dahil, lahat ng kayamanan na mayroon sila sa kanila ay pinagsama-sama, ang kayamanan ng lahat ng 28 High God Realm Masters, ay 5 trilyon lang. Ito ay ang limitasyon ng kung ano ang kanilang pinamamahalaang upang tipunin. At eksaktong 5 trilyon ang bid ni Huang Xiaolong. Hindi isang barya higit pa, hindi isang barya mas mababa. Pinakamahalaga, hindi nila kayang kumuha ng kahit 1 bilyon pa. Nabanggit na ito ng auctioneer sa simula, ang increment mula sa huling bid na inaalok ay dapat na hindi bababa sa 1 bilyon. Sa huli, nagbayad si Huang Xiaolong ng higit sa 60,000 pinakamataas na divine grade na mga spirit stone at nagtagumpay sa pagkuha ng fragment ng Heavenly God's Godhead. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na tinatanggap ang fragment ng Diyos mula sa kamay ng auctioneer, ang malamig na boses ng Mirage King ay parang nagmula sa kailaliman ng impyerno. Hindi natin dapat payagan si Huang Xiaolong na umalis sa Firmament Divinity Mainland na ito. Natigilan sina Jiang Wawang, Wang Na, at ang kanyang mga High God Realm Masters na naroroon, ngunit mabilis na nag-react at kinikilala ng may paggalang. Natapos ang auction kung saan ang mga dumalo ay nabigla, natuwa, at nagsisigla nang umalis sila. Umalis ang 4 na grupo ni Huang Xiaolong na sinusundan sila ng maraming tingin. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Huang Xiaolong sa auction square, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Ascending Moon Old Man, kaya hindi siya bumalik sa inn. Kasama sina Shi Xiaofei, Liu Yun, at Qi Wen, dumating silang 4 sa isang patio sa timog na bahagi ng White Tiger City, kung saan naghihintay ang matanda at Yang Yi. Ikaw brat, hindi kita nakita sa loob ng maraming taon, ngunit tulad ng pagpapakita mo ngayon, halos matakot mo ang matandang ito hanggang sa mamatay. Sa sandaling makita niya si Huang Xiaolong, nagreklamo ang matanda. Si Shi Xiaofei ay masayang humakbang pasulong, binati ang kanyang master at senior Ascending Moon. Parehong nagmamadali sina Liu Yun at Qi Wen para batiin ang mga nakatatanda. Puno ng ngiti si Yang Yi habang hinihila niya si Shi Xiaofei sa kanyang tabi habang kinukutsa ang Ascending Moon Old Man. Sinasabi ko, hindi dahil sa halos matakot ka sa kamatayan, ngunit sa sobrang saya hanggang sa kamatayan. Kung hindi dahil sa iyong mahalagang disipulo, magkakaroon ka pa ba ng pagkakataong mahawakan ng pira-pirasong pagkadyos na iyon? Ang Ascending Moon Old Man ay ngumiti ng nakakatakot, tinampal ang likod ni Huang Xiaolong. Ikaw brat, hindi naman masama ang performance mo sa auction house kanina, nangingibabaw sa lahat ng paraan, katulad ng iyong master. Inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata sa matandang lalaki. Si Shi Xiaofei, Liu Yun, at Qi Wen ay lihim na tumawa sa gilid. Kinuha ni Huang Xiaolong ang fragment ng Godhead at ibinigay ito sa Ascending Moon Old Man. Matanda, kunin mo muna itong Godhead fragment. Ibalik mo rin sila Xiaofei. Ngayong naging target na si Huang Xiaolong, natural na hindi niya mananatili sa tabi niya si Shi Xiaofei. Masyadong mapanganib iyon. Naunawaan ng Ascending Moon Old Man at ng iba pa ang pinagbabatayan ng mga salita ni Huang Xiaolong. Hindi, Kuya Huang, gusto kong manatili sa iyo. Napamura si Shi Xiaofei sa pag-aalala. Umiling si Huang Xiaolong, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin.
Makinig sa akin at bumalik kasama si Master at ang iba pa sa Martial Spirit World. Kailangan kong maglakbay sa Devil Domain Mainland. Nang marinig na pupunta si Huang Xiaolong sa Devil Domain Mainland, nagulat ang lahat. Brat, pupunta ka sa Devil Domain Mainland. Mayroong hindi mabilang na mga sekta ng Diablo doon, at ang mga magsasaka ng Diablo ay mabagsik at puno ng pagnanasa sa dugo. Kahit ako ay hindi naglakas loob na pumasok ng walang ingat. Ang Ascending Moon Old Man ay humihimok. Tinabi ni Huang Xiaolong, kailangan kong pumunta doon para maghanap ng isang bagay. Ang Ascending Moon Old Man, Yang Yi, at ang iba pa ay humimok muli. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay nakapagdesisyon na kailangan niyang makuha ang huling selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Sa ganitong paraan lamang makukumpleto ang kanyang soul-devouring physique. Kaya naman, sa kabila ng mga panganib ng Devil Domain Mainland, kailangan niyang umalis. Bukod dito, mayroon siyang tunay na immortal na essence force na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang hitsura, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Sa huli, sa ilalim ng panghihikayat ni Huang Xiaolong, masunuring umalis si She Xiaofei kasama ang matanda at si Yang Yi, na iniwan ng fragment ng Godhead kasama ang Ascending Moon Old Man. Pinlano ni Huang Xiaolong na hanapin ang huling bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King, at pagkatapos ay ang White Tiger Divine Fire. Wala siyang oras para pag-aralan ang fragment ng Godhead, kaya mas mabuting iwanan muna ito sa Ascending Moon Old Man at Yang Yi pansamantala. Mas nararapat para sa kanya na pag-aralan ito pagkatapos niyang tumuntong sa High God Realm, kapag mayroon na siyang sariling batas ng Diyos. Pagkatapos umalis ni She Xiaofei kasama ang Ascending Moon Old Man, Yang Yi, at ang iba pa, si Huang Xiaolong ay nanatili sa bakuran na iyon ng kalahating buwan. Makalipas ang kalahating buwan, maingat niyang binago ang kanyang hitsura at pisikal na anyo, na naging isang magaspang at matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang hindi inaalerto ang sinuman, umalis si Huang Xiaolong sa Firmament Divinity Mainland sa kabila ng maraming pagharang ng iba't ibang puwersa. Pagkalipas ng 6 na araw, ang espasyo sa itaas ng Devil Domain Mainland ng White Tiger Galaxy ay gumalaw nang lumabas ang isang figure mula sa kawalan. Ang figurang ito ay walang iba kundi si Huang Xiaolong, na tahimik na umalis sa Firmament Divinity Mainland. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 818. Crimson Devil City. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang kanyang paligid. Tanging mga tipak ng itim na enerhiya ang lumutang sa paligid na parang kumot ng itim na fog na naglalabas ng matinding kasuklam-suklam na aura. Ang mga tipak ng itim na enerhiya na iyon ay ang Devil Chi na bumabalot sa buong Devil Domain Mainland. Ang Devil Chi na ito ay ang uri ng enerhiya na pinakagusto ng mga Devil Cultivator, isang mahusay na suplemento sa pagsulong ng kanilang cultivation. Gayunpaman, sa ibang mga magsasaka, ang Devil Chi na ito ay isang mapanganib na elemento. Sa sandaling na dungisan na sila nito, mahirap na itong paalisan, at ang matagal na pagkakalantad ay magdudulot sa kanila ng Devil Chi sa loob ng kanilang katawan at magiging isang demonyong nilalang na walang katinoan. Kaya naman, sa Devil Domain Mainland, ang mga sekta ng paglilinang ng Diablo ay kasing dami ng mga kabute sa kagubatan pagkatapos ng ulan. Ang mga nagsasaka ng Diablo ay mas marami pa, at mayroon ding mga buhay na nilalang na nawala ng katinoan matapos silang ma-devil. Ngunit, nilinang ni Huang Xiaolong ang Ozur Tactics, hindi banggitin ang katotohanan na mayroon siyang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires. Ang Devil Chi na ito ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Sa katunayan, napansin niya na pagkatapos na pumasok ang ilan sa Devil Chi na ito sa kanyang katawan, ang kanyang Ozur Chi ay talagang naging bahagyang siksik. Pagamat maliit, nakita ni Huang Xiaolong ang pagbabagong ito. Sandali siyang huminto upang baguhin muli ang kanyang hitsura, na naging isang matandang manipis na buto na may gusot na buhok. Habang ipinapaikot ang Ozur Tactics, ang kanyang mga mata ay tila kumikinang na malalim na pula ng dugo, naglalabas ng malamig na aura mula ulo hanggang paa, walang pinagkaiba sa isang tunay na Devil Cultivator.
Matapos palitan ang damit na suot niya sa isang ganap na itim na damit, mabilis na tinukoy ni Huang Xiaolong ang kanyang direksyon at lumipad pasulong. Makalipas ang isang oras, nagpakita siya sa hindi kalayuan sa isang lungsod. Ang una niyang napansin ay ang 30 zang matataas na pader ng lungsod na ito na ginawa sa pamamagitan ng pagtatambak ng materyal na tinatawag na Devil Stone. Sa tuktok ng mga pader ng lungsod ay may malabong mga hibla ng berdeng itim na chi na lumulutang palabas. Ang Devil Stones ay naglalabas ng Devil Chi sa lahat ng oras, na lubhang kapaki-pakinabang sa mga Devil Cultivator. Crimson Devil City. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay tumingin sa itaas ng mga pintuan ng lungsod. Ang pangalan ng lungsod ay nakasulat sa 3 sinaunang karakter. Crimson Devil City, ang 3 salitang ito ay naglalaman ng isang matalim na nagbabadyang puwersa na hindi maglakas loob na tumingin dito ng matagal. Malinaw, ang 3 karakter na iyon ay isinulat sa mga pader ng lungsod ng isang makapangyarihang matandang Diablo na may paglilinang ng Second Order High God Realm, kahit papaano, na may malalim na pag-unawa sa kanilang sariling batas ng Diyos. Second Order High God Realm. Naramdaman ni Huang Xiaolong ang palpitate ng kanyang puso sa isang segundo. Sa 4 na kalawakan, kahit nakakaunti ang mga master ng First Order High God Realm, sa parehong oras ay hindi sila gaanong kaunti. Karamihan sa mga patriarch ng Super Forces ay First Order High God Realm, ngunit ang mga master ng Second Order High God Realm ay talagang kakaunti lang. Kahit na ang mga ninuno ng mga nangungunang Super Force ay maaaring hindi isang Second Order High God Realm Cultivator. Ito rin ang dahilan kung bakit, nang sabihin ni Huang Xiaolong ang kondisyon ng 200 High Divine Grade Spirit Stone sa isang taon para sa mga master ng Second Order High God Realm, iilan lang sa kanila ang dumating sa Huang Clan Manor. Hindi dahil hindi natokso ang mga master ng Second Order High God Realm, sadyang walang ganoon karami sa 4 na galaxy. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin at naging mas maingat kaysa dati habang papalapit siya sa mga tarangkahan ng lungsod. Gayunpaman, nang madaanan na niya ang mga tarangkahan, isang disipulo ng sekta ng demonyo ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Magalang na hiniling ng disipulo, "Senior, pakipakita ang iyong identity token." Token ng pagkakakilanlan. Inulit ni Huang Xiaolong, nagsalubong ang kanyang mga kilay sa malalim na pagsimangot. Ang pagpasok sa Crimson Devil City na ito ay nangangailangan ng token ng pagkakakilanlan. Ang disipulo ng sekta ng Diablo ay nanatiling magalang sa kabila ng halatang sama ng loob ni Huang Xiaolong. Kung wala si Senior ng ating Crimson Devil City's identity token, kailangan lang sabihin ni Senior ang iyong pangalan at magbayad ng 10,000 Baiho coin bilang processing fee. Ang Senior ay bibigyan ng ating Crimson Devil ng lungsod token ng pagkakakilanlan. Madali nang makapasok at makalabas ang Senior sa Crimson Devil City. Tumango si Huang Xiaolong. Sa pagtatapos ng araw, nagbabayad lamang siya ng 10,000 Baiho na barya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Huang Xiaolong sa Crimson Devil City matapos magbayad ng 10,000 Baiho coin para magkaroon ng identity token na ibinigay sa kanya. Habang naglalakad sa loob ng lungsod, si Huang Xiaolong ay mas malaki ito kaysa sa kanyang tinansyang paghusga mula sa labas, ilang beses na mas malaki kaysa sa White Tiger City sa Firmament Divinity Mainland. Sa kabilang banda, bagamat malaki ang lungsod, ganoon lang karami ang tao sa paligid, kaya tila napakalawak at tahimik ang mga lansangan. Nang dumaan sa isang tindahan na tinatawag na Wind and Storm Big Store, si Huang Xiaolong ay pumasok sa loob dahil sa udyok. Sa loob ng shop na ito, nakita niya ang ilang 10th Order God Realm na mga bangkay ng demonyong hayop na nakadisplay. Mayroong talagang 2 bangkay ng yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm na mga demonyong hayop. Nakita rin niya ang late 10th Order God Realm na mga demonic beast core na ibinebenta. Maliban sa mga bagay na ito ay ilang mga sandata na ginagamit ng mga Devil Cultivator, mga divine grade na table task na maaaring magpalakas ng lakas ng isang Devil Cultivator at marami pang iba. Nakita pa ni Huang Xiaolong ang ilang mga diskarte sa paglilinang at kasanayan sa pakikipaglaban ng mga sinaunang Diablo na ikinagulat niya. Kung
Kung ang mga bagay na ito ay dadalhin sa auction, ang bawat isa sa kanila ay isang kayamanan na magpapasigla sa mga tao sa labas, na nagiging sanhi ng kanilang pakikipagkompetensya sa mga kamao at palad upang makuha ang mga ito. Ngunit dito, sila ay ipinakita ng casual. Pwede ko bang malaman kung ano ang gustong bilhin ng kapatid na ito? Isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa counter, napangiti sa malawak na ngiti habang tinanong niya si Huang Xiaolong. Bagamat ang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay mukhang magiliw, si Huang Xiaolong ay nakadama ng isang mapanganib na hangin tungkol sa kanya. Sa sumunod na segundo, napansin niya na ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay talagang isang perpektong yugto sa huling bahagi ng ikasampung utos ng Diyos Realm. Higit pa rito, malamang na nilinang niya ang pamamaraan ng sinaunang sekta ng Diablo, isa na napakalabis. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay makapangyarihan, 10 beses na mas malakas kaysa kay Wan Long sa High God Advancement List, marahil ay mas malakas pa kaysa sa average na unang master ng First Order High God Realm. Ang hindi inaasahang paghahanap na ito ay namangha kay Huang Xiaolong. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang tao sa ibaba ng High God Realm, bukod sa kanyang sarili, na nagtataglay ng lakas na koga sa isang maagang First Order High God Realm Master. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang din ang pinakamalakas na taong nakilala niya sa isang cultivation sa ibaba ng High God Realm. Si Huang Xiaolong ay namangha, ngunit ang matipunong nasa katanghaliang gulang ay higit pa. Natuklasan niya na hindi niya makita ang tunay na lakas ni Huang Xiaolong. Nakatayo doon, ang impresyon na nakuha niya mula kay Huang Xiaolong ay hindi maharap, tulad ng kanyang sariling guro. Ngunit ang kanyang master ay isang Second Order High God Realm Master, samantalang ang taong ito sa kanyang harapan ay halatang katulad niya, isang Perfection Stage Late 10th Order God Realm Cultivator. May gusto akong itanong. Bahagyang huminto si Huang Xiaolong, pagkatapos ay binato niya ang isang top divine grade spirit stone sa matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Madaling nakuha ng matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pinakamataas na divine grade spirit stone at ang kanyang mga mata ay nagningning, nagtanong na may nakakatakot na matamis na ngiti, ano ang gustong malaman ng kapatid na ito. Nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa pangkalahatang sitwasyon sa Devil Domain Mainland at Crimson Devil City. Mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, nalaman ni Huang Xiaolong na mayroong hindi bababa sa 4 na pangunahing puwersa sa Devil Domain Mainland na ito, ibig sabihin, ang Flaming Devil Sect, Ghost Demon Valley, Gorbfiend House, at Crimson Devil City. Maliban sa 4 na kapangyarihang hegemonic na ito, mayroong ilang libong maliliit at katamtamang laki ng mga sekta at grupo ng Diablo. Ang mga puwersa lamang ng unang ranggo ay malapit na sa 100 bilang, ngunit muli, ang mga puwersang ito sa unang ranggo ay nakadepende sa 4 na kapangyarihang hegemonic. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang lahat ng 4 na hegemonic na kapangyarihan ay may late Second Order High God Realm Masters. Mula pa lamang sa ibabaw, bawat isa sa 4 ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa White Tiger Institute. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nagpakilala bilang ang pinakamatandang disipulo ni Crimson Devil City Castellan Chimo, na pinangalanang Bairoigo. Habang nakikinig si Huang Xiaolong, kumunat ang kanyang noo sa isang maikling sandali. Makalipas ang 1 oras, sinamahan ni Bairoigo si Huang Xiaolong palabas ng kanyang tindahan habang umalis si Huang Xiaolong. Habang pinagmamasdan ng papaalis na figure ni Huang Xiaolong, pinatawag ni Bairoigo ang isa sa mga empleyado ng shop, itinuro, ipaalam sa guro ang tungkol sa taong ito. Oo, panganay na senior brother. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 819. Masungit na Diablo. Sa hilaga ng Crimson Devil City ay nakatayo ang isang napakalaking madilim na kuta. Sa isang kalawakan sa kailaliman ng madilim na kuta, isang demonyong bundok ang lumipad, sa tuktok nito ay may 5 katao na nagmumuni-muni. Ang 5 taong ito ay naglabas ng hindi masusukat na aura, ang siksik na Devil Chi ay lumundag na parang malalaking alon sa kanilang paligid.
Sa tuwing humihinga sila, ito ay katulad ng isang hukbo ng masasamang demonyo na sumisigaw. Lahat silang lima ay mga master ng High God Realm. Lalo na ang pulang-pula ang buhok na nasa gitna, nakakakilabot ang aura mula sa kanyang katawan sa kabila ng kanyang pag-upo. Sa itaas ng kanyang ulo, ang pulang-pula na ulap ng demonyo ay dahan-dahang umiikot at nagsanib habang siya ay huminga at lumabas. Isang makinang na madilim na pulang liwanag ang nakakalat mula sa kawalan sa itaas niya na parang ulan na bumubulusok sa malaking lupain na bumagsak sa 5 tao. Unti-unting nagdilim at naglaho ang madilim na pulang ilaw mula sa kawalan, dahilan upang imulat ng 5 taong nagninilay-nilay ang kanilang mga mata. Kuya, sa pagsunod sa pamamaraang ito ng paglilinang, ang ating 5 Ghost Soul Lock Vicious Ordinance ay malapit ng makumplito. Sabi ng isa sa 5, medyo bilugan na matandang lalaki sa pulang-pula ang buhok na nakaupo sa gitna. Tama, pagkatapos makumplito ng ating 5 Ghost Soul Lock Vicious Ordinance, tingnan natin kung paano kumilos ang ilang matandang multo mula sa Ghost Demon Valley na mayabang sa harap natin sa susunod na magbukas ang Devil Cave. Umalangaw-ngaw sa tawa ang isa pang magkakapatid. Bahagyang ngumiti ang pulang-pula ang buhok na matandang nasa gitna, tumango ang ulo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang matalim na itim na liwanag. Sa pagkakataong ito, kapag bumukas ang Devil Cave, ang demonic devil bid ay atin. Umalangaw-ngaw ang kanilang tawanan sa liblib na espasyo, kahabag-habag at masakit sa pandinig. Biglang huminto ang tawa ng mapupulang buhok na matandang lalaki nang maglabas siya ng isang jade slip, na binabasa ng kanyang banal na sentido ang mensahe sa loob, dahilan upang siya ay sumimangot. Kuya, ano yon? Nakaramdam ng kakaiba ang bilugan na matanda at nagtanong. Napatingin din ang 3 pang tao sa matingkad na pulang-pula ang buhok. Ngayon lang, pinadalhan ni Roygo ang isang tao na nagsasabi na ang isang estranghero na may lakas na kahit na hindi niya makita ay dumating sa Crimson Devil City. Ipinaliwanag at inilarawan ng matingkad na buhok na matandang lalaki ang sitwasyon ni Huang Xiaolong sa kanyang 4 na kapatid. Ang mapupulang buhok na matandang ito ay walang iba kundi ang guro ni Bai Roygo, ang kastela ng Crimson Devil City. Ang iba pang 4 na tao ay ang Deputy Castellans ng Crimson Devil City. Sa pakikinig sa mga salita ng matingkad na buhok, naging interesado ang 4 kay Huang Xiaolong. Casual na kumuha ang taong ito ng pinakamataas na Divine Grade Spirit Stone, walang duda na marami siyang mahalagang kayamanan sa kanya. Ang isa sa 5, isang matangkad na payat na matandang lalaki na ang mga mag-aaral ay nagbigay ng berdeng ilaw, sinabi habang tumatawa ng may disguised na banta. Ang matandang ito ay tinawag na Gaunt Devil Shi Jiexen, at nasa ika-4 na pwesto sa 5. Ang pang-4 na kapatid, gaya ng nabanggit ni Roygo, ang taong ito ay hindi gaanong simple. Kahit na siya ay tila isang yugto ng pagiging perpekto sa huling 10th Order High God Realm sa ibabaw, hindi ka dapat maging pabaya. Paalala ni Crimson Devil Shi Jiushan. Tumawa ng mahina si Shi Jiexen, Kuya, masyado kang nag-aalala. Isa lang itong Perfection Stage late 10th Order High God Realm Cultivator, gaano kaya siya kalakas? Kaya ba siya ay napakalakas na ako, isang late First Order High God Realm Master, ay hindi siya kayang hawakan? Ang pulang-pula na si Shi Jiushan ay nagmuni-muni at tumango, hindi na nagsalita pa. Sa katunayan, gaano man kalakas ang isang God Realm Cultivator, hinding-hindi nito malalampasan ang isang late First Order High God Realm Master. Sa kabilang panig, si Huang Xiaolong ay nanatili sa Crimson Devil City pagkatapos umalis sa tindahan ni Bai Roygo. Nakahanap siya ng isang inn at humiling ng isang independenteng patio dahil ang Crimson Devil City na ito ay isa sa mga pangunahing lungsod ng 4 na hegemonic powers. Nagplano siyang manatili ng ilang araw at mangalap ng ilang impormasyon para matukoy ang lokasyon ng selyadong bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Ngayon, ang pinakamalaking problema niya ay ang pagkapanya ng bulag, nang walang kaunting palatandaan kung saan maaaring masil ang huling bahagi ng katawan ng 100 Spirits Beast King. Hanggat alam niya ang lokasyon, ang iba ay madali.
Gayunpaman, tulad ng inilabas ni Huang Xiaolong ang Thousand Worlds Furnace sa loob, nagpaplanong pinuhin ang ilang Spring-Autumn 100 Life Divine Pellets sa maliit na window ng idle time na ito, isang whelming divine ang maaaring sumipol sa kalawakan, nakatutok sa kanya tulad ng isang malakas na matalim na talam mula sa isang sinaunang panahon. Diretso itong sumisid sa soul sea niya. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Huang Xiaolong, naglabas ng malamig na singhot. Sa isang segundo, isang maliwanag na nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa kanyang buong dagat ng kaluluwa, na agad na nabasag ang lumalabag na sinaunang matalim na talam. Walang tigil, tumama ang palad ni Huang Xiaolong sa isang tiyak na lokasyon sa kawalan. Isang malakas na dagandong ang umalangaw mula sa kawalan, napakalakas na narinig ito ng bawat tao sa Crimson Devil City. Isang matangkad na payat na matandang lalaki ang nahulog mula sa kawalan, sa gitna mismo ng patio ni Huang Xiaolong. Ang matangkad at payat na matandang ito ay ang mismong nagnanais ng pinakamataas na Divine Grade Spirit Stones kay Huang Xiaolong, Gaunt Devil Shi Jiexen. Pumagsak sa lupa, ang pagkabigla at hindi paniniwala ni Shi Jiexen ay nakasulat sa buong mukha niya. Sa kanyang opinyon, bilang isang late First Order High God Realm Master, ang pagdiin lamang ng kanyang divine sa isang God Realm Cultivator tulad ni Huang Xiaolong ay higit pa sa sapat para sirain ang kanyang kaluluwa. Kaya naman, bago siya pumunta rito, hindi niya isinasapuso ang paalala ni Crimson Devil. Siya, na puno ng kumpiyansa, ay hindi lamang nabasag ni Huang Xiaolong ang kanyang pag-atake sa isang segundo, ngunit ang kanyang nakatagong presensya ay nakita at ikinulong ng divine sense ng kalaban. Nasugatan pa siya sa pagganti ni Huang Xiaolong na pinilit siyang lumabas sa kawalan. Bukod dito, ang malakas na puwersa ng palad ni Huang Xiaolong ay nagbigay sa kanya ng higit pa sa isang bahagyang pinsala. Sino ka ba talaga? Mabilis na nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, galit na tanong ni Shi Jiaxian, tinitigan ng may kainahinala si Huang Xiaolong. Naghinala pa siyang si Huang Xiaolong ay isa sa mga sekta ng Diablo's Second Order High God Realm Masters in Disguise, palihim na pumasok sa Crimson Devil City upang gumawa ng kalituhan. Humisi si Huang Xiaolong, sino ako? Mukhang hindi ka malinaw sa sarili mong sitwasyon. Bago matapos ang huling pantig ni Huang Xiaolong, nagpakita siya sa harap ni Shi Jiexen sa isang kisap mata, ipinatong ang isa pang palad sa kanya. Masyadong mabilis ang bilis ni Huang Xiaolong para sundan ni Shi Jiexen. Nang walang anumang oras upang mag-react, pinalipad na siya sa pamamagitan ng pag-atake ng palad na iyon, na bumagsak sa isang Peking Rock Mountain, patungo sa dingding ng bakuran. Pagkatapos, gamulong siya palabas ng bakuran ni Huang Xiaolong. Pakiramdam ni Shi Jiexen ay parang pinaghalo-halo ang bawat pulgada ng kanyang mga laman loob sa ilalim ng palad ni Huang Xiaolong, ang tunog ng mga basag na buto ay umalingaw sa kanyang sariling mga tainga. Siya ay natakot at namangha sa parehong oras, nilinang niya ang Origin Supreme Devil Technique ng isang sinaunang Devil Sect. Ang hindi kapani-paniwalang depensa ng kanyang Devil Physique ay isang bagay kahit na si Crimson Devil, ang kanyang kuya Shi Jiushan, ay walang katapusang pinuri. Ngunit ngayon, nabasag ang mga buto ng kanyang mahalagang Devil Physique sa isang hampas ng palad ni Huang Xiaolong. Hindi pagmamalabas na sabihin na ang bawat piraso ng buto sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga banal na artifact sa kalawakan. Kahuling 20,000 taon mula nang makapasok siya sa High God Realm, hindi pa siya nasugatan sa ganitong antas. Nagulat si Huang Xiaolong matapos niyang mapalipad ang payat na matandang lalaki, inaasahan niyang saysubog ang katawan ng kabilang panig pagkatapos matanggap ang kanyang mabigat na hampas ng palad. Ang pagbali lang sa buto ng payat na matandang lalaki ay talagang isang hindi inaasahang resulta. Tila ang mga demonyong magsasaka na ito ay talagang mas malakas kaysa sa karaniwang mga magsasaka ng tao. Kung alam ni Shi Jiexen ang iniisip ni Huang Xiaolong sa sandaling ito, siya ay magsusuka ng dugo dahil sa depresyon. Nang malapit ng wakasan ni Huang Xiaolong ang buhay ni Shi Jiexen sa panibagong pag-atake, isang boses ang tumahol mula sa malayo, tumigil ka. Kahit na ang boses ay hindi malakas, ito ay parang galit na kulog mula sa ikasyam na langit, ang mga sound wave ay umaagos sa soul sea ni Huang Xiaolong. Ang soul sea ni Huang Xiaolong ay nanginginig dahil sa sound wave attack.
Isang higanting marka ng kamay na nakaharang sa langit ang nahulog sa itaas mismo ng kanyang ulo. Walang pag-aalinlangan, 1,000 armas ang lumabas mula sa likod ni Huang Xiaolong. Ang bawat isa sa 1,000 palad ay nakabaluktot ang kanilang mga daliri sa mga kuko na sinasalungat ang higanting marka ng kamay. Makajos Zumi Art. Kasunod ng 1,000 kuko ay hindi mabilang na masasamang wraith na lumilipad palabas na sumasalubong sa higanting marka ng kamay. Ito ang Azure Demon Claw ni Huang Xiaolong. Sunod-sunod na putok ang umalingaw sa buong lungsod. Ang patio kung saan tinutuluyan ni Huang Xiaolong ay naging alikabok at ang mga nakapalibot na patio ay nawasak lahat. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 820. Ang Devil Cave. Paulit-ulit na napaatras si Huang Xiaolong dahil sa lakas ng banggaan bago nabawi ang kanyang balanse pagkatapos ng ilang li. Nang gawin niya ito, isang pamamanhid na sakit ang damaloy sa kanyang buong katawan. Natarante si Huang Xiaolong, mabilis na naghagis ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet sa kanyang bibig at sinimula ng instant recovery para gumaling. Noon lang siya nakaramdam ng kaunti. Isang bulalas ng sorpresa ang tumunog sa kawalan ng lumitaw sa hangin ang isang pulang-pula ang buhok sa itaas ng dating bakuran ni Huang Xiaolong. Ang mga mag-aaral ni Huang Xiaolong ay lumiit. Ang mapupulang buhok na matandang ito ay ang kastelo ng Crimson Devil City, Crimson Devil, walang duda. Tanging isang late second order High God Realm Master lang ang makakapagpilit sa kanya pabalik sa ganitong lawak. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkagulat ni Crimson Devil Shi Jiushan, nakatingin kay Huang Xiaolong. Ang hampas niya ng palad kanina ay napaatras lang ang kabilang panig. Sa maliit na agwat na ito, ang Gaunt Devil Shi Jiexen ay umatras sa gilid ni Shi Jiushan, tinitigan ng masama si Huang Xiaolong, "Kuya, hindi mo dapat hayaang makatakas ang matandang codger na ito." Mabilis na sinulyapan ni Shi Jiushan ang sugat sa dibdib ni Shi Jiexen at humarap kay Huang Xiaolong, "Ang ginoong ito ay, ano ang mahalaga sa iyo sa aking Crimson Devil City?" Pinagmamasdan ng ugali ni Crimson Devil, si Huang Xiaolong ay naglabas ng marahas na tawa na may paos na boses, "Ano ang mahalaga sa akin sa inyong Crimson Devil City? Hindi kaya ang ibang tao ay hindi pinapayagang pumunta sa Crimson Devil City?" Kung gayon ang matandang ito ay nalilito, ibig sabihin ba nito ay peke ang 10,000 bayho na barya na binayaran ko para sa token ng pagkakakilanlan na ito? Kinuha ni Huang Xiaolong ang identity token habang sinasabi niya ito. Sumimangot si Shi Jiushan, hindi nawawala ang pangungutya sa tono at salita ni Huang Xiaolong. "Ang biyaya ng atake ng palad mo ngayon, 2 beses ko itong babayaran." Idinagdag ni Huang Xiaolong. Sa sinabi nito, nawala si Huang Xiaolong sa lugar sa isang kisap mata, nang walang kaunting ripple sa kalawakan, na parang wala siya roon. Pinagmasdan ni Shi Jiushan ang lugar kung saan nawala si Huang Xiaolong, ngunit hindi siya kumilos, hinayaan siyang umalis. "Kuya, pinapalis mo ang matandang codger na iyon ng ganoon." Mukhang balisa si Shi Jiexen. Itinagilid ni Shi Jiushan ang kanyang ulo, "Paano kung maabyutin mo siya? Medyo malakas ang taong ito, wala akong buong tiwala na papatayin siya." Pamuka at sumara ang bibig ni Shi Jiexen. Gusto niyang hikayatin si Shi Jiushan, ngunit walang salitang lumabas. Malamig na paalala ni Shi Jiushan, "Sa tingin ko mas mabuting pagalingin mo ang iyong mga sugat bago mag-isip ng ibang bagay." Umuso siya at umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong malapit sa 100,000 li sa labas ng Crimson Devil City, sa itaas ng isang kagubatan. Sa susunod na sandali, narating niya ang isang lambak sa loob ng kagubatan at mabilis na nagayos ng isang defensive formation sa paligid bago umupo ng nakakross upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang puwersa ng palad ni Crimson Devil ay naglalaman ng isang malakas na masamang puwersa tulad ng isang apoy na pulang-pula, at kahit na mapapaalis niya ito mula sa kanyang katawan gamit ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, isang segundo na mas mabilis na lumabas ang puwersang ito mula sa kanyang katawan ay magiging isang pangalawa. Kanina ay nakakaramdam na siya ng kagaanan.
Ang lugar na ito ay ang Devil Domain Mainland. Pagkatapos ng lahat, anumang bagay ay maaaring mangyari sa anumang oras. Makalipas ang kalahating oras, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong matapos niyang ganap na ilabas ang Crimson Flame Energy sa kanya. Tumayo siya, naging isang itim na guhit ng liwanag, at umalis sa lambak. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isa pang malaking lungsod na tinatawag na West Raven, na isa sa mga pangunahing lungsod sa ilalim ng teritoryo ng Ghost Demon Valley. Sa sumunod na buwan, si Huang Xiaolong ay nanatili sa West Raven City na ito, nagtatanong para sa kaugnay na impormasyon. Ayon sa impormasyong nakuha niya sa ngayon, isa-isang inalis ni Huang Xiaolong ang mga posibleng lokasyon. Sa huli, napag-alaman niya na mayroong dalawang lokasyon na may pinakamataas na posibilidad na maging lugar kung saan tinataka ng mga binti ng 100 Spirits Beast King. Ang isa ay isang lugar na tinatawag na Devil Cave sa katimugang bahagi ng Devil Domain Mainland, samantalang ang isa naman ay nasa dulong hilaga, isang napakalamig na lupain. Gayunpaman, mayroong isang sinaunang silong formation sa ibabaw ng Devil Cave, at ang mga Sigil Key para buksan ito ay nahulog sa mga kamay ng apat na hegemonic na kapangyarihan, ang Flaming Devil Sect, Ghost Demon Valley, Gorbfiend House, at ang Crimson Devil City. Kaya naman, si Huang Xiaolong ay maaari lamang magtungo sa hilagang malamig na lupain muna. Sana, ang mga paa ng 100 Spirits Beast King ay natatakan sa hilagang malamig na lupain. Pamantong hininga si Huang Xiaolong, kung sila ay nasa loob ng Devil Cave na iyon, ito ay isang kargada ng problema. Sa puntong ito, hindi mahina ang kanyang sariling lakas, ngunit hindi pa niya naaabot ang antas kung saan maaari niyang agawin ang apat na Sigil Key mula sa mga kamay ng apat na hegemonic na kapangyarihan. Pagtigawan ng kanyang desisyon, umalis si Huang Xiaolong sa West Raven City, patungo sa hilagang malamig na lupain. Sa bilis ng kanyang lumilipad na espada, makalipas ang isang araw, dumating si Huang Xiaolong sa gilid ng hilagang malamig na lupain. Nakatayo ng mataas sa hangin, ang lahat ng pumasok sa kanyang paningin ay mga bundok, sunod-sunod. Gayunpaman, ang yelo sa mga bundok na iyon ay nagbuga ng mahinang itim na liwanag na sapat na upang gumapang ang sinumang makakita nito mula sa malayo. Maging ang granizo na bumabagsak mula sa langit sa itaas ay kulay itim din. Ipinatawag ni Huang Xiaolong ang Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires, lumikha ng isang protection na hadlang sa kanyang paligid, at nagsimulang lumipad sa itim na yelo. Pagkaraan ng ilang sandali, pinili niyang huminto sa itaas ng isang bundok ng yelo at gumuhit ng isang patak ng dugo sa kanyang daliri. Gamit ang Blood Sacrifice Law, ipinadala niya ang patak ng Blood Essence sa lupa sa ibaba. Ang patak ng esensya ng dugo ay mabilis na dumaan sa bundok ng yelo, na lumubog ng malalim sa lupa. Lumipas ang mahabang panahon, ngunit walang reaksyon. Ang resultang ito ay isang pagkabigo kay Huang Xiaolong. Ilang sandali pa, huminto siya sa itaas ng isa pang bundok ng yelo, muli na namang nagbuhos ng isang patak ng dugo sa lupa gamit ang Blood Sacrifice Law. Pagkaraan ng ilang beses, sinuri ni Huang Xiaolong ang buong hilagang malamig na lupain ng walang anumang reaksyon. Hindi siya masyadong maganda sa mga sandaling ito. Kung wala ito doon sa hilagang malamig na lupain, isang lugar na lang ang natitira kung saan maaaring masil ang mga binti ng 100 Spirits Beast King. Ang Devil Cave. Ang mga kilay ni Huang Xiaolong ay mahigpit na nakalock. Walang ibang paraan para makapasok sa Devil Cave maliban sa hintayin ang apat na hegemonic powers na buksan ito gamit ang Sigil Key. Sa kasamaang palad, ang paggagaw ng mga Sigil Key mula sa apat na kapangyarihang hegemonic ay hindi isang makatutuhanang opsyon. Sa ngayon, si Huang Xiaolong ay nasa kawalan, hindi alam kung paano magpapatuloy. Habang iniisip ito, lumipad siya pabalik sa West Raven City. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lisanin ang hilagang malamig na lupain, narinig niya ang dalawang tinig sa kanyang harapan. Sabi ng isa sa kanila, nagtataka ako kung magkakaroon tayo ng pagkakataong makapasok sa Devil Cave kapag nagbukas ito makalipas ang isang taon. Hindi mataas ang ating mga pagkakataon. Mula sa ating 100 Devil's Gate, tanging ang ating Patriarch ang maaaring pumasok kasunod ng Lord Ghost Demon. Umiling ang kasama niya at mamantong hininga. Pagbubukas ng Devil Cave.
Ang interes ni Huang Xiaolong ay napukaw pagdating sa harap ng dalawang devil cultivator sa isang kisap mata. Ang 200 Devil's Gate na disipulo ay nagulat sa biglang pagsulpot ni Huang Xiaolong. Bago pa man sila makapag-react, pareho silang sinipsip sa mga palad ni Huang Xiaolong. Ang mga mukha ng dalawang disipulo ay namilipit sa sakit habang binabasa ni Huang Xiaolong ang kanilang mga alaala. Nang matapos ang paghahasik ng kaluluwa, winasak ni Huang Xiaolong ang kaluluwa ng dalawang magsasaka. Mula sa mga alaala ng dalawang ito, nalaman ni Huang Xiaolong na bawat libong taon, ang Devil Cave ay magsisilang ng isang bagay na tinatawag na demonic Devil Bead sa pamamagitan ng pagtitipon ng pinakadalisay na Devil Chi sa mundong ito, isang bihirang kayamanan na mahirap makuha. Kaya naman, bawat libong taon, ang Flaming Devil Sect, Ghost Demon Valley, Gormfiend House, at ang Crimson Devil City ay magsasama-sama, na kinukuha ang 4 na sigil key upang buksan ang Devil Cave. Ang lahat ng karapat-dapat na puwersa ay papasok at makikipagkompetensya para sa Demonic Devil Bead. Makalipas ang isang taon ay ang oras kung kailan magtitipon ang 4 na kapangyarihang hegemonic upang muling buksan ang Devil Cave. Si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng isang tuwang-tuwa. Nang buksan ng 4 na hegemonic power ang Devil Cave, ang kailangan lang niyang gawin ay pumasok kasama ang iba pang mga cultivator. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.